Chapter 331 hanggang 340. Ang paglalandi sa kapatid ko ay naantala pa ang pag-aaral ko. Pagkatapos sabihin iyon, nagmamadaling ngumiti si Tanglong kay Yang Yiu at sinabing, "Sir, pasensya na, bago lang dito ang dalawang magkapatid na ito at hindi pamilyar sa kumpanya. Hindi ka madalas pumupunta sa kumpanya at hindi ka nila kilala. Para sa mga kadahilan ng pangkaligtasan, hindi inihayag ni General Manager Liu at Dai ang iyong impormasyon sa kumpanya. Hindi nila alam ang tungkol dito. Ihahatid na kita ngayon." Ngumiti si Yang Yiu at sinabing, "Huwag mo silang sisihin. Very dedicated sila. Kailangan niyuntian ang mga dedikadong empleyado. Bigyan mo sila ng pagtaas mamaya." Natakot ang dalawang security guard nang marinig nilang sinabi ni Tanglong na si Yang Yiu ang chairman, ngunit nang marinig nila na hindi sila sinisisi ni Yang Yiu bagkus binigyan sila ng pagtaas, tuwang-tuwa sila at humingi ng tawad kay Yang Yiu. Sila huminto at sumunod kay Tanglong sa gate ng Yunqi Building sa pagkakataong ito. Habang naglalakad sila, nagtanong sila, "Hindi ba hiniling ko sa iyo na protektahan mo si Shanshan? Bakit ka napunta sa kumpanya?" Sa oras na ito, ang mga mata ni Tanglong ay medyo umiiwas, at siya ay nag-alinlangan ng hindi sumasagot. Nagdilim ang mukha ni Yang Yian at sinabi niya, "May nangyari ba kay Shanshan?" Hindi, mabuti ang ginang, walang nangyari." Agad na huminto si Tanglong. Nakahinga ng maluwag si Yang Yian, iniisip na may nangyari sa kanyang kapatid. Sa kabilang banda, medyo hindi siya nasisiyahan kay Tanglong. Siya ay orihinal na nagbigay kina Tanglong at Goslow, isang pares ng lalaki at babae na magnanakaw, ang gawain na protektahan ang kaligtasan ng kanyang kapatid na babae. Gayunpaman, nang makitang wala na si Tanglong sa kanyang kapatid na babae, ngunit sa halip ay pumunta siya sa Yunqi Company, naisip ni Yang Yian na ito ay pagpapabies sa tungkulin. Sa oras na ito, dapat na si Tanglong ang nagbabantay sa paaralan. Pinahahalagahan ni Yang Yian ang kaligtasan ng kanyang kapatid na si Yang Yian Shanshan higit sa anupaman. Bagamat si Wu Mokyo ay pinuprotektahan ang kanyang kapatid ng palihim, hindi niya ito maaaring baliwalain ng hayagan, di ba? Nang makita ang pag-iwas sa mukha ni Tanglong, nagtanong muli si Yang Yian sa malalim na boses, "Nasaan ang girlfriend mong si Goslow?" Walang malay na sinagot si Tanglong, "Nasa Yunqi din si Slu." Pagkatapos sabihin iyon, naramdaman ni Tanglong ang walang katapusang lamig na bumalot sa kanya. Nang makita na ang mukha ni Yang Yian ay natatakpan ng hamog na nagyelo, alam niya sa kanyang puso na hindi naiintindihan ni Yang Yian na sila ni Slu ay napabayan ang kanilang mga tungkulin. Kinagat ni Tanglong ang kanyang mga ngipin at lihim na sinabi sa kanyang puso, "Boss Liu, Miss, hindi kita pinagtaksilan. Talagang hindi namin kayang tiisin ni Siluo ang galit ng Panginoon. Mas mabuti pang mamatay kaysa mamatay." Alam ni Tanglong na naging malapit na malapit sina Yang Shanshan at Liu Ziki kamakailan. Masasabi ng sinumang may matalinong mata na ang dalawa ay nag-iibigan, at malinaw na inutusan ni Yang Shanshan sina Tanglong at Gu Siluo na huwag sabihin sa kanyang kapatid na si Yang Yian, ngunit ngayon ay walang pakulo si Tanglong. Pagkatapos sabihin ito sa kanyang puso, nagmamadaling sinabi ni Tanglong kay Yang Yian na malapit ng magalit, "Sir, mangyaring huwag kayong magkamali. Ang babae ang pumunta sa kumpanya para hanapin si Boss Liu kaninang umaga. Hinding-hindi kami aalis ni Siluo sa tabi ng ginang, kaya natural kaming sumunod sa kanya. Kasama pa rin ni Siluo ang ginang ngayon. Pinapanto ko si Dai sa airport dahil nasa business trip siya kaninang umaga." Matapos makinig sa paliwanag ni Tanglong, si Yang Yian ay natigilan saglit, at agad na napagtanto na siya ay nagkasala kay Tanglong. Mula sa sinabi ni Tanglong, dumating ang kanyang kapatid na babae upang hanapin si Liu Ziki ng madaling araw. Kinakalkula ang oras, ngayon ay hindi katapusan ng linggo. "Liu Taidan, naantala mo ang pag-aaral mo sa panliligaw mo sa kapatid ko. Hindi kita mapapatawad." Pagkatapos bamulong sa sarili, sinabi ni Yang Yian kay Tanglong sa masamang tono, "Tanglong, hindi ko naiintindihan kayo ni Siluo ngayon lang. I'm sorry, pero huwag kang masaktan. Kami ng kapatid ko ay umaasa sa isa't isa mula pagkabata. Hindi naman exaggeration na sabihin na siya ang buhay ko. Sana maintindihan mo." Seryosong humingi ng tawad si Yang Yian, na ikinatakot ni Tanglong. Paulit-ulit niyang sinabi, "Sir, seryoso ka, seryoso." Sa kanyang puso, alam ni Tanglong kung gaano pinahahalagahan ni Yang Yian si Yang Shanshan. Lihim na sinabi ni Tanglong, "Sir, isa kang tunay na ginoo. Ilang tao ang maaaring humingi ng tawad sa akin para dito. At makikita na si Miss Yang Shanshan ay talagang higit na nakahihigit sa mga ordinaryong tao sa kanyang puso. Maaaring ipagkatiwala ni Sir ang gawain ng pagprotekta kay Miss sa akin at kay Siluo. Ito ang tiwala ni Sir sa amin. Hindi natin dapat tuparin ang tiwala ni Sir at manampa na paprotektahan ang kaligtasan ni Miss." Pagkatapos ay pumasok si Yang Yian sa elevator na may galit sa pamumuno ni Tanglong. "Nagalit ako sa kapatid ko at kay Liu Ziki. Pwede kayong magkarelasyon kung gusto nyo. Hindi kita titigilan basta magkasundo kayong dalawa. Ngunit huwag maging palihim.
At least ipaalam mo sa akin, okay. Sa sandaling ito, tumunog ang elevator at bumukas ang pinto ng elevator, ibinalik ang iniisip ni Yang Yian sa realidad. Tumangala siya at nakita niyang nasa 18th floor na. Pagkatapos ay tinanong niya, bakit ito ang ika-18 palapag? Natigilan sandali si Tang Long at sinabing, ang opisina ni General Manager Liu ay nasa ika-18 palapag. Bakit hindi ilagay sa itaas na palapag, sa ika-19 na palapag? Hindi ba nasa 19th floor ang opisina ng Big Boss? Nagtatakang tanong ni Yang Yian. Ikiling ni Tang Long ang kanyang leeg at nag-isip sandali at sinabing, Sir, hindi mo ba alam? Alam kung ano. Lumabas ang dalawa sa elevator habang nag-uusap. Narinig ko na noong binili mo ang gusali, sinabi mo kay Hao Miley mula sa Human Resources Department na gagawa ka ng observation deck para sa iyo, kaya ang pinakamataas na palapag ng ika-19 na palapag ay ang iyong pribadong lugar at ang iyong opisina. Nasa ika-18 palapag ang opisina ni General Manager Liu. Ipinaliwanag ni Tang Long. Saglit na natigilan si Yang Yiu, at pagkatapos mag-isip tungkol dito, tila sinabi niya ang mga ganoong salita kay Hao Miley sa simula, ngunit ito ay isang casual na pangungusap lamang. Hindi niya inaasahan na seseryosohin ito ni Liu Ziki. Bumulong siya, sayang, sa sinabing iyon, labis pa rin siyang naantig sa sinseridad ni Liu Ziki. Sa pag-iisip nito, natahimik siya tungkol sa katotohanan na sila ng kanyang kapatid na babae ay lihim na nagmamahalan. Sa totoo lang, hindi naman siya galit. Sinabi niya kay Liu Ziki sa simula na hanggat payag ang kanyang kapatid na siyang Shanshan, hindi siya tatutol. Ang galit kanina ay sandali lang ng depresyon. Sa pamumuno ni Tang Long, naglakad sila papunta sa office area sa ika-18 palapag. Mayroon ng isang malaking sala, at pagkatapos ay mayroong isang bilog ng mga opisina. Mula sa di kalayuan, alam nilang nasa palapag na ito ang mga opisina ni Liu Ziki at ng mga senior executive ng grupo. Nakaupo si Gosli sa sala at nagbabasa ng dyaryo at umiinom ng kape. Nang makita niyang pumasok sina Yang Yiu at Tang Long, mabilis siyang tumayo at binati sila, Sir, bakit kayo nandito? Habang binabati si Yang Yiu, patuloy na commendat si Gosli kay Tang Long, at mapait na ngumiti si Tang Long at sinabing, Sir, alam mo na ang lahat. Bulalas ni Gosli, at mabilis na sinabi, Sir, ipapaalam ko sa ginang at kay Mr. Liu. Okay, kayo ni Tang Long ay maaaring uminom ng isang tasa ng kape. Pupunta ako sa opisina ni Liu Taidan at tingnan kung ano ang nilalaro ng aking munting prinsesa. Sinabi ito ni Yang Yian at naglakad patungo sa opisina ni Liu Ziki. Sa oras na ito, sa opisina ni Liu Ziki, sina Yang Shanshan at Liu Ziki ay nag-uusap sa isa't isa. Sa tingin ko ang isang ito ay mabuti, sabi ni Yang Shanshan. Liu Ziki, maganda ang lahat ng ito, at ang lahat ng iyong mga guhit ay maganda. Ang hirap talagang pumili. Anyway, iginuhit ko na, ikaw ang magdesisyon. Sabi ni Yang Shanshan. Hehe, basta drawing mo, gusto ko, ngumiti ng nakakaloko si Liu Ziki. Nakakatawa ka, namula si Yang Shanshan. Sa coffee table sa harap nilang dalawa ay may ilang cartoon pictures, at ang mga larawan sa mga ito ay eksaktong spirit beast ni Yang Yian na si Daor. Ang bawat isa ay parang buhay, cute at magandang Daor. Nakatingin kay Yang Shanshan, sinabi ni Liu Ziki na nakakaloko, Shanshan, napakaganda mo. Hate, namula si Yang Shanshan at ngumiti. Palihim na nabuo ang relasyon nilang dalawa. Maganda talaga ang impresyon nila sa isa't isa, lalo na nitong mga nakaraang panahon. Biglang nagkaroon ng ideya si Liu Ziki na ang Yunki Company ay na-upgrade sa isang grupo at pinalawak ang laki. Naging malaking deal ang pagtatatag ng trademark ng kumpanya. At si Liu Ziki, upang magkaroon ng pagkakataong makalapit kay Yang Shanshan, ay hiniling kay Yang Shanshan na idisenyo ang Yushun trademark. Si Yang Shanshan ay gumugol ng ilang oras sa pag-iisip tungkol dito, at naisip ang espiritong hayop ng kanyang kapatid na si Daor. Ngayon, natapos niya ang disenyo at pumunta sa Yunki para ihatid ang trademark, ngunit gusto rin niyang makilala si Liu Ziki. Lumaki siya sa likod ng kanyang kapatid na si Yang Yian at Liu Ziki. Hindi siya gaanong naiiba kay Liu Ziki, ibig sabihin, 4 na taong gulang. Bilang karagdagan, siya ay nasa edad ng unang pag-ibig. Maganda ang impresyon niya kay Liu Ziki mula pa noong bata pa siya. Childhood sweetheart sila. Pareho silang nagmamahalan, nagtatago kay Yang Yian. Ang pagkaunawa ni Liu Ziki kay Yang Yian ay si Yang Shanshan ang kanyang buhay, at pinahahalagahan niya ito ng higit sa anupaman. Nag-aalala siyang baka sabihin ni Yang Yian na hindi siya tumutol, ngunit talagang tatutol siya pagdating ng panahon, kaya hindi siya naglakas loob na ipaalam kay Yang Yian. Si Yang Shanshan, sa kabilang banda, ay isinasaalang-alang ang kanyang pag-aaral. Natatakot siya na mapag-alitan siya ng kanyang kapatid kapag nalaman niya ang tungkol dito, at hindi siya nang ahas na ipaalam kay Yang Yian na lihim siyang nagkakasundo kay Liu Ziki. Sa oras na ito, tiningnan ni Liu Ziki ang namumula na mukha ni Yang Shanshan, at habang tumitingin ito sa kanya, mas nagiging kaakit-akit siya.
Wala pa siyang ginawang labis kay Yang Shanshan, ngunit ngayon, nagpa siyang maging matapang at halikan siya. Dahan-daang yumuko upang halikan si Yang Shanshan, at nalaman na hindi sinasadya ni Yang Shanshan na iwasan ito. Tuwang-tuwa si Liu Ziki, at tumaas ang kanyang bibig. Nung malapit na sila, sabay-sabay silang pumikit, at malapit na silang matapos. Ngunit sa sandaling ito, sa isang putok, itinulak ang pinto ng opisina. Si Yang Yian ang nagtulak ng pinto. Sa sandaling nakaraan, naglakad siya patungo sa opisina ni Liu Ziki habang nasa likod ang kanyang mga kamay, iniisip na dahil nagmamahalan silang dalawa, tutulungan niya sila, at hindi na niya kailangang gumawa ng gulo para sa kanila. Malaki ang tiwala niya sa karakter ni Liu Ziki, at talagang nag-aalala siyang ipaubaya ang kanyang kapatid sa iba. Sa pag-iisip nito, itinulak niya ang pinto ng opisina, at sa sumunod na sandali, hindi niya inaasahan na isang batang mag-asawa ang malapit ng makumplito ang unang hakbang ng pag-ibig, ngunit nasira niya. Gayunpaman, pagkatapos mag-react, inilantad ni Yang Yiu ang kanyang sarili at sinabing, Liu Taidan, masyado kang matapang, hindi ba? Nang makita ni Liu Ziki at Yang Shanshan na ang taong darating ay si Yang Yiu, namutla ang kanilang mga mukha dahil sa pula. Kabanata 332, 10 taong kasunduan ng magkapatid. Kuya, bakit ka nandito? Tumayo si Yang Shanshan na parang nasusunog. Namula rin ang mukha ni Liu Ziki, at awkward siyang tumingin kay Yang Yiu, natatakot na matuklasan ni Yang Yiu. Hindi niya akalain na nahuli pala siya nang naghahanda siyang maging matapang ngayon. Wala talaga siyang masabi. Nauutol niyang sabi, Yun, Yanzi. Ang ghost cultivator na si Wumakyo sa sofa sa isang gilid ng opisina ay tumayo din at sumaludo kay Yang Yiu. Nagpahiwatig si Yang Yiu kay Wumakyo na maupo muna siya, at gusto niyang kausapin muna si Liu Ziki at ang kanyang kapatid na si Yang Shanshan. Napakagaling mo, Liu Taidan, kailan naging matapang na tao si Taidan? Talagang tumatawa si Yang Yiu sa kanyang puso sa oras na ito. Nakikita niyang payag silang dalawa na wala naman talaga. Ang isa ay isang biolohikal na kapatid na babae, at ang isa ay isang kapatid na putik, na mas malapit kaysa biolohikal na mga kapatid na lalaki. Anong dahilan niya para kalabanin sila kung sila ay magkasintahan? Nakikita iyon. Ang dalawa sa kanila ay parang gusto nilang gumapang sa mga bitek sa lupa, pinipigilan ni Yang Yiu ang kanyang ngiti, ngunit siya ay nagalit. Si Liu Ziki at ang kanyang lolo ay lamaking magkasama, at pareho nilang kilala ang isa't isa kaysa sa isa. Nakakahiya mahuli na hinahalikan ni Yang Yiu. Nang marinig ang galit na mga salita ni Yang Yiu, talagang kinabahan siya, ngunit sa sumunod na sandali ay bigla niyang nakita ang pagkibot ng bibig ni Yang Yiu. Alam niyang may problema ang batang ito mula pa noong bata pa ito. Pipigilan niya ang pagkibot ng kanyang bibig kapag siya ay masaya, at ang kanyang mukha ay na-bluff. Sa pag-iisip nito, alam niyang hindi galit si Yang Yiu, ngunit sadyang tinutokso siya at si Yang Shanshan. Agad na nakipagsapalaran si Liu Ziki at sinabi kay Yang Yiu na nasa kanyang balakang, sino ang nagpapasok sa iyo? Magalang ka ba? Bakit hindi ka kumatok sa pinto? Lalong naging matigas si Liu Ziki, at sa wakas ay naibalik ang kanyang aura bilang general manager na si Liu, natagpuan ang pangunahin at pangalawa, at siya ang may huling say dito, at nagsimulang tanungin si Yang Yiu. Oh, Liu Taidan, iniisip mo pa rin na tama ka. Umirap si Yang Yiu. Shanshan and I love each other sincerely, openly and above board, at wala kaming ginawang kaiya-hiya. Ano ang tama o mali? At saka, teritoryo ko ito at ako ang may huling say, ano? Nakangiti rin si Liu Ziki kay Yang Yiu. Liu Taidan. Kapag tinawag mo ulit ako sa aking palayaw, papatayin kita. Anong masama kung tawagin kang Liu Taidan? Ako. Sa oras na ito, sa wakas ay inayos ni Yang Shanshan, na nakatayo sa isang tabi, ang kanyang estado. Tinitingnan ng kanyang kapatid at si Liu Ziki na nag-aaway, ngumiti siya at sinabing, bueno, mabagal kayong mag-away, at mas mabuti kung makapag-aaway kayo. Aalis muna ako. Lumaki rin si Yang Shanshan na sumusunod sa kanilang dalawa mula noong bata pa siya, kaya natural na naiintindihan niya ang mga ito. Ang ganitong uri ng pag-aaway ay karaniwan noong bata pa siya, at ni minsan ay hindi niya nakita ang mga ito na nag-aaway. Mag-away man sila, makakabawi sila sa sandaling tumalikod sila at hindi kailanman magdaramdam. Kaya hindi siya nag-alala, ngunit nag-aalala na babalik ang kanyang kapatid at tanungin siya tungkol sa relasyon nila ni Liu Ziki. Sa pag-iisip tungkol dito, sumakit ang ulo niya at napahiya, kaya minabuti nitong makalayo kaagad. Nang makita ni Yang Yian na tatakas na ang kanyang kapatid, mabilis niyang sinabi, bumalik ka. Lumingon si Yang Shanshan at humarap kay Yang Yian, hindi siya pinansin at naglakad palayo. Hey, sabi ko bumalik ka na. Kalimutan mo na, umuwi ka na para maghapunan ngayong gabi. Pinalayaw niya ang kanyang kapatid na si Yang Shanshan ng higit sa sinuman, at hindi siya natakot sa kanya. Alam na hindi siya makikinig sa kanya, maaari lamang itong magdagdag ng isang pangungusap upang umuwi para sa hapunan. Alam ko, tumawag na si Ate Kyuyon,
Pwede kang tumawag ng dahan-dahan, bye, hehe, napawi na ang boses ni Yang Shanshan na may kasamang ngiti. Sa oras na ito, nagkatitigan sina Yang Yian at Liu Ziki sa loob ng 3 segundo, at pareho silang humagalpak ng tawa. Sa katunayan, magkakilala ng gusto ang magkapatid, at hindi magkakaroon ng tunay na paghihiwalay. Ang tanging pagkakataon ay palaging nararamdaman ni Liu Ziki na wala siyang puhunan dahil sa mga gawain ng kumpanya, at inilagay ang sarili bilang isang ahente, at pagkatapos ay isinumpa ni Yang Yian. Simula noon ay wala nang pinagmumulan ng galit sa dalawa. Kasama na ang pagkakataong ito, ang sobrang pag-ibig kay Yang Shanshan, hindi ito magiging malaking problema. Pagkatapos tumawa, sinuntok ni Liu Ziki si Yang Yian sa dibdib at pinagalitan, bihira kang bisita sa kumpanya. Sabihin mo sa akin, ano ang maaari kong gawin para sa iyo, Mr. Chairman? Kailangan mo ba ng tulong ko? Magwala ka. Dumating ako para bigyan ka ng pera, ngunit nakaharang ako sa pinto. Kung hindi ko nakilala si Tang Long, hindi kita makikita, Mr. Liu, ngayon. Puno ng reklamo ang tono ni Yang Yian. Natuwa si Liu Ziki at tinanong kung ano ang nangyari. Pagkatapos magsalita ni Yang Yian, humagalpak ng tawa si Liu Ziki. Sino ba ang nagsabing huwag kang pumunta sa kumpanya? Normal lang na hindi ka kilala ng staff. Pagkatapos magsalita, nagpatuloy siya, anong pera ang ibinigay mo? Magkano ito? Not to mention na we are set up a nationwide layout recently, kapos talaga tayo sa pera. Ang paglalagay lang ng mga sangay sa maraming rehiyon at pag-upa ng mga lugar ay nangangailangan ng maraming pera. Napakunot ang noo ni Liu Ziki nang sabihin niya ito. Ngumisi si Yang Yian at nagtanong, magkano ang kailangan mo? Mga 1 bilyon sa kabuuan. Ang layout ay nakumpleto na ngayon, at kami ay magiging handa na ipaalam sa publiko sa tagsibol bukas. Sa panahong iyon, magiging pandigdigan na ang business empire ni Yunqi. Ang mga salita ni Liu Ziki ay puno ng pagmamataas at pagtitiwala. Inilibot ni Yang Yian ang kanyang mga mata at sinabing, huwag kang masyadong mayabang. Kailangan mong magrento ng lugar para mag-set up ng branch ngayon, at gusto mong maging global. Pwede bang tigilan mo na ako? Sinasabi ko sa iyo na sa ilang mga produkto na mayroon ang aming grupo ngayon, ito ay isang bagay na lamang ng oras para ito ay lumago sa isang negosyo imperyo. Bigyan mo ako ng 10 taon, at tiyak na gagawin kong tumayo si Yunqi sa mga imperyo ng negosyo sa mundo. Naniniwala ka ba? Si Liu Ziki ay mukhang may tiwala. Okay, you can play whatever you want. Hindi ako interesadong kontrolin ka, pero kung tama ka sa isang bagay, bibigyan kita ng 10 taon. Pagkatapos ng 10 taon, anuman ang gawin mo kay Yunqi, kailangan mong bumalik at magsanay ng may kapayapaan ng isip. Ayokong mamatay ka sa katandaan sa hinaharap. Tandaan, gaano man kataas ang iyong mga tagumpay sa paglilinang, kailangan mong mabuhay ng mahabang buhay. Kung hindi ka magsasanay ng husto, huwag kang mamamatay sa katandaan, at wala kang makakatalo. Tumingin si Yang Yian kay Liu Ziki at seryosong sinabi. Okay, 10 years is 10 years, that should be enough. But you have to give me a few product developments. Ang mga kasalukuyang produkto ay sapat na, ngunit maaaring hindi ito sapat sa hinaharap. Basta bigyan mo ako ng mga produkto, kaya kong paliparin si Yunqi. Bilang karagdagan, makatitiyak ka na alam ko rin ang mga pakinabang ng paglinang ng katotohanan. Ngayon hindi ko na kailangan matulog sa gabi. Buong gabi akong nagmumuni-muni at naglilinang, na nagpapasigla sa akin at hindi ako mahuhuli sa paglilinang. Makalipas ang 10 taon, babalik ako para magtanim kasama ka at sundan ka sa dagat ng mga bituin. Seryosong sagot din ni Liu Ziki. Yang Yiyo. Natatawang sabi, tama na yan. Ako lang ang kapatid mo simula pagkabata. Ayokong may mangyari sa'yo. Huwag mahuli sa paglilinang. Bilang karagdagan, sasabihin ko sa iyo ang isang bagay. Mayroon akong napakalakas na kalaban. Hindi ko magagarantiya na balang araw ay idawit kita, kaya dapat mag-ingat ka. Sa loob ng ilang araw, lilipat na si Yunmen sa aking bayan. Kapag umalis ako, iiwan ko sina Dai at Keyon para protektahan ang kaligtasan mo. Bilang karagdagan, palihim akong magpapakilala ng isang tao upang protektahan ang iyong kaligtasan. Sasabihin ko sa iyo ng maaga, kaya't huwag gumawa ng kaguluhan sa oras na iyon, at huwag sabihin kahit kanino. Palihim. WHO. Napaka-misteryoso. Nagtataka na tanong ni Liu Ziki. Sa oras na ito, tumingin si Yang Yiu sa sofa sa sulok ng opisina at sinabing, Kier, lumabas ka. Si Taidan ay hindi isang tagalabas. Ang tinutukoy ni Yang Yian ay natural na ang ghost cultivator na si Wu Mokyo. Palihim niyang pinuprotektahan ang kaligtasan ng kanyang kapatid. Nakita siya ni Yang Yian pagkapasok niya pa lang. Kausap lang niya si Liu Ziki at ang kanyang kapatid, at hindi siya pinansin. Ngayon lang nang umalis ang kanyang kapatid na si Yang Shanshan, sinenyasan ni Yang Yian si Wu Mokyo na manatili muna dahil gusto niyang ipakilala siya kay Liu Ziki, para maaligon siya pagkatapos lumipat ng Yunmen.
Hindi kailanman sinabi ni Yang Yian kan inuman tungkol sa pagkakaroon ni Qiao Fu at ng magkapatid na Wu, ang tatlong ghost cultivator. Ginamit lang niya ang mga ito bilang trump card sa dilim para harapin ang ilang mga emergency. Kung hindi lumipat si Yunmen, hindi hahayaan ni Yang Yian na magpakita si Wu Mokyo. Gayunpaman, hindi babalik si Liu Zeki kung gusto niyang magpatakbo ng isang kumpanya. Nag-aalala si Yang Yian sa kanyang kaginhawaan, kaya kinailangan niya itong pakalmayin. Tamang sabihin sa kanya ang tungkol sa pagkakaroon ni Wu Mokyo. Pagkatapos ng bakasyon sa taglamig ng kanyang kapatid na babae, hahayaan niya si Wu Mokyo na manatili kay Liu Zeki upang protektahan siya ng palihim. Ngayon ay naging si Wu Mokyo pagkatapos masipsip ang mahiwagang kristal, siya ay naging isang napakagandang kagandahan sa magdamag na hindi nang ahas na tingnan ni Yang Yiu ng higit sa ilang beses. Ang kanyang lakas ay maihahambing sa isang magsasaka noong panahon ng pagtatayo ng pundasyon. Kapag siya ay nasa tabi ni Liu Zeki, magiging kalmado si Yang Yiu. Hindi pa banggitin na kapatid niya si Liu Zeki, kikita ang Yunqi Company sa hinaharap, na magiging paraan din para kumita ng pera si Yunmen. Sa hinaharap, kapag umunlad ang Yunmen, kailangang bigyan ng lahat ng baon, kaya ang pagprotekta kay Liu Zeki ay pagprotekta sa ari-arian ni Yunqi. Mula noong huling beses na dinala ni Dugu Hui ang matandang si Jie Xian sa Bath Center at walang sapat na pera, napagtanto ni Yang Yiu na kailangang bigyan ng pera ang lahat sa Yunmen bawat buwan sa hinaharap upang malutas ang problema sa ekonomiya, upang hindi maapektuhan ang paglilinang dahil sa mga problema sa ekonomiya. Nang matapos na makipag-usap si Yang Yiu kay Wu Mokyo, ang figure ni Wu Mokyo ay naliwanagan ng liwanag, at agad na lumitaw sa harap ni Yang Yiu at Liu Zeki. Ngumiti siya at sinabi kina Yang Yiu at Liu Zeki, nakilala ni Kier ang Ginoo, at nakilala niya si Mr. Liu. Biglang lumitaw si Wu Mokyo sa tabi niya. Hindi nag-react si Yang Yiu. Sa halip, natakot si Liu Zeki, ghost. Napasigaw siya at bumagsak sa lupa. Umirap si Yang Yiu at nagsabi, tingnan mo ang kakulangan mo ng kakayahan. Kabanata 333 Naglalaro ka pa nga ng multo. Pinandilatan ni Yang Yiu si Liu Zeki. Sa oras na ito, humingi ng tawad si Wu Mokyo kay Liu Zeki, na ikinatakot niya. Gayunpaman, pagkatapos ng lahat, siya ay isang magsasaka. Bagamat isang antas lang ng chi refining stage ang ipapadala ni Liu Zeki, nakinig din siya sa mga kwento ni Lu Zuoxi tungkol sa mga cultivator. Alam niyang puno ng kababalaghan ng mundo at unti-unting kumalma. Natakot lang siya kay Wu Mokyo at hinamak ni Yang Yiu. Upang hindi mawalan ng mukha, umupo siya at binati si Wu Mokyo. Tumingin si Yang Yiu kay Wu Mokyo at sinabing, Kier, kapag nagbakasyon si Shanshan, manatili ka sa Taidan. Nag-aalala ako sa kanya kapag aalis kaming lahat. Ang Yunqi ay isa ring mahalagang haligi ng Yunmen. Ang kanyang kaligtasan ay higit sa lahat. Maaari ka lamang magtrabaho ng husto sa maikling panahon. Hahanap ako ng papalit sa iyo kapag naging matatag na ang Yunmen natin sa hinaharap. Sir, grabe. Huwag kang mag-alala, paprotektahan ni Kier ang kaligtasan ni Mr. Liu. Nagmamadaling sabi ni Wu Mokyo. Siya ay labis na natakot sa pagiging magalang ni Yang Yiu. Sige, hanapin mo si Shanshan, sabihin mo sa akin kung mayroon ka. Okay, sir, aalis na si Kier. Sabi ni Wu Mokyo, at pagkatapos ay iminuwestro niya si Liu Zeki at nawala sa opisina. Sa oras na ito, kakaiba ang hitsura ni Liu Zeki at sinabing, siya. Multo ba talaga siya? To be precise, isa siyang ghost cultivator. Maaari mo ring maunawaan ito bilang isang multo, ngunit ang antas ng paglilinang ni Kier ay mas mataas kaysa sa akin. Huwag mo siyang maliitin. I feel relieved na nasa tabi mo siya. Nakangiting sabi ni Yang Yian. Liu. Inikot ni Zeki ang kanyang mga mata, hindi ko siya minamaliit, natatakot lang ako. Naglaro ka pa ng multo. Kung hindi, huwag ayusin ito. Sapat na ang kaligtasan ko kay Dai. Tsaka hindi naman ako soft persimmon. Kalimutan mo na, sa antas ng iyong paglilinang, kung makatagpo ka ng isang likas na sinaunang mandirigma, maaari kanyang gawing abo sa isang daliri lamang. Naayos na ang usaping ito. Hindi ito tinalakay ni Yang Yian sa kanya. Okay, papakinggan kita. Si Liu Zeki ay matigas sa labas, ngunit siya ay talagang naantig. Hindi niya alam kung anong antas ng cultivation mayroon si Yang Yian, ngunit alam niya na si Yang Yian ang pinuno ng Yunmen, at lahat ng miyembro ng Yunmen ay humanga sa kanya, dahil ang lahat ay pribadong nagsabi na ang lakas ni Yang Yian ay hindi maarok. Ngayon lang, ang cultivation level ni Wu Mokyo ay mas mataas kaysa sa kanya sa mga salita ni Yang Yian. Ang ganitong uri ng Panginoon ay para protektahan si Yang Shanshan, at ngayon ay inayos niya talaga si Wu Mokyo para protektahan ang kanyang kaligtasan, na nagpakita na siya at si Yang Shanshan ay pantay na mahalaga sa puso ni Yang Yian, paanong hindi magagalaw si Liu Zeki. Sa kanyang puso, lihim siyang napabuntong hininga na maaaring magkaroon siya ng ganoong kapatid sa kanyang buhay, at mamamatay siya ng walang pagsisisi. Nga pala, may gusto pa akong pag-usapan sa iyo. Tumingin si Yang Yian kay Liu Zeki at sinabi.
Ikaw ang chairman, sabihin mo lang kung ano ang gusto mong sabihin, huwag masyadong magpaliban. Pinandilatan ni Liu Ziki si Yang Yian. Well, hindi ako magiging magalang sa iyo. Ang aking ideya ay dapat kang mag-set up ng isang welfare center sa kumpanya sa hinaharap, at bigyan ng bawat miyembro ng Yunmen ng halaga bawat buwan o bawat taon, upang hindi sila magkaroon ng problema sa pananalapi, na makakaapekto sa kanilang paglilinang. Sa hinaharap, kapag lumaki ang mga miyembro ng Yunmen, lahat sila ay magiging patron saint ng Yunqi. Ang perang ito ay lubhang kailangan. Nag-iisip na sabi ni Yang Yian. Liu. Umupo ng tuwid si Ziki at sinabing, isinaalang-alang ko ang bagay na ito kahit na hindi mo sabihin. Noong una, nais kong ipatupad ito pagkatapos makumplito ang layout ng pangkat. Ngayon ay tila mas mahusay na iset up ito ng maaga. Malapit na matapos ang taon para maging maganda ang taon ng lahat. Magkano sa tingin mo ang angkop para sa bawat tao bawat buwan? Bigyan ang lahat ng 1,000,000 bawat buwan pansamantala, at magdagdag ng higit pa kung may pangangailangan. Nag-isip sandali si Yang Yian at sinabing. Tumango si Liu Ziki at sinabing, okay, 1,000,000 pansamantala, at dagdagan ito bawat buwan sa susunod na taon. Gusto mo bang ibahin ito? Huminto si Yang Yian at nagsabi, hindi, lahat ay pantay-pantay. Para sa mga magsasaka, lakas ang lahat, at pangalawa ang pera. Ito ay isang pangangailangan lamang sa secular na mundo. Okay, maliit na halaga ito, ipapatupad ko ito mamaya. Sumang-ayon si Liu Ziki. Ayan, halika, samahan mo akong bumaba para tignan ang pera, hindi mo kailangang umupo ng venue, bumili ka na lang sa iba't ibang lugar, hindi problema ang pera, kung hindi sapat, gagawa ako ng paraan. Casual na sabi ni Yang Yian. Pagkatapos ay bumaba ang dalawa at pumunta sa business car. Matapos buksan ni Yang Yian ang kotse, isang kotseng gawa sa bato ang lumitaw sa harap ni Liu Ziki. Jadeite raw na bato. Inilibot ni Liu Ziki ang kanyang mga mata at sinabing, Kuya, niloloko mo ba ako? Alam ko ang bagay na ito, kung may jade man sa hilaw na bato ay sugal lang, ano pa ang silbi ng paghila mo sa akin ng sasakyan ng mga bato? Tinawanan siya ni Yang Yian, nakalimutan mo ang iyong pagkakakilanlan bilang isang kapatid. Habang sinasabi niya iyon, kinuha ni Yang Yian ang isang piraso ng hilaw na bato na kasing laki ng pakwan. Bitik, basag. Habang hinawakan ng kamay ni Yang Yian ang hilaw na bato, ang malaking piraso ng bato ay tila isang piraso ng tofu na hindi makayanan ang kanyang kamay. At tumitig din si Liu Ziki, sinundan ang kamay ni Yang Yian upang kunin ang hilaw na bato, at hindi nagtagal ay nakita niya ang berdeng kulay na lumilitaw sa hilaw na bato. Bagamat hindi pa siya naglaro ng mga bato sa pagsusugal, narinig ito ni Liu Ziki. Naturally, alam kong berde ito, at hindi ito maliit. Ang hilaw na bato na kasing laki ng pakwan ay nagtanggal ng 2 pulgadang kabibi ng bato sa kamay ni Yang Yian sa loob ng wala pang 1 minuto, na nagpapakita ng malaking piraso ng jadeite, orange at napakaberde. Here, ngumiti si Yang Yian ng may pagmamalaki at ibinigay ang jadeite kay Liu Ziki. Halos hindi niya mahuli ang jadeite, na ikinatakot ni Liu Ziki, dahan-dahan, mag-ingat na huwag masira ito. Sa oras na ito, berde ang mga mata ni Liu Ziki. Malalaki at maliliit na hilaw na bato, isang buong sasakyan ng negosyo, kung mayroong mga jadeite sa loob nito. Wow, iniisip lang ito ay nasa sabik na si Liu Ziki. Kung ito ay ipinagpalit sa pera, maaari talaga siyang makabili ng site ng sangay ng direkta nang hindi ito inuupahan, at maaari siyang maging isang mayamang boss ng grupo pansamantala. Hindi na kailangang mag-alala tungkol sa capital chain para sa paghahanda ng listahan sa susunod na taon. Tinanong niya si Yang Yiyo sa nanginginig na boses, huwag mong sabihin sa akin, may mga jade sa mga hilaw na bato na ito. Ngumiti si Yang Yiyo at sinabi, tumayo ka at makinig, hindi kita tatakutin, tama ka, may kabuuang 16 na hilaw na bato, bawat isa sa mga ito ay naglalaman ng jade, at ang piraso na pinutol ko lang para sa iyo ay ang may pinakamaliit na espiritual na enerhiya, ang espiritual na enerhiya sa iba pang mga hilaw na bato ay napakalakas. Ayon sa aking pagbabawas, mas malakas ang espiritual na enerhiya sa hilaw na bato, mas mataas ang grado ng jadeite. Okay, humanap ng taong magpapababa nito at palitan ito ng pera. May gagawin pa ako. Halos himatayan si Liu Ziki sa kaligayahan nang marinig niya ito at sinabing, mayroon kang ganoong kakayahan. Pumunta sa Myanmar ng ilang beses pa. Magiging mayaman tayo wala pang 1 taon. Magwala ka, sa tingin mo ba napakaraming hilaw na bato? Ang mga ito ay pinili mula sa isang malaking bilang ng mga hilaw na bato na may mahusay na pagsisikap. Bukod dito, ang pagsusugal sa mga bato ay pagsusugal. Maaari mo itong laruin ng 1 beses, ngunit kung ituturing mo ito bilang isang paraan upang kumita ng pera, mamamatay ka ng maaga o huli. Huwag mong isipin na kumita dito, nakangiting saway ni Yang Yiyo. Okay. Nagsasalita lang ako. Wala sa akin ang kakayahan mo. Kung hindi ka pupunta, natural na hindi ako pupunta. Teka, hahanap ako ng magpapababa nito. Ngayon hindi na namin kailangang mag-alala tungkol sa pagpopondo.
Masayang tumakbo si Liu Ziki para hanapin ang security guard para tumulong sa paglipat ng mga hilaw na bato. Pagkaalis ni Yang Yiyo sa Yunqi Building, nagmaneho siya pauwi. Ngayon ay maghahanda siya ng ilang mga table tasks bago umalis, at iiwan ang mga ito para sa mga hindi makapunta sa punong tanggapan ng Yunmen. Makakabalik siya sa loob ng ilang araw. Pagdating sa villa, pupunta siya sa secret room, ngunit nalaman niyang ginagamit ni Lu Zuaxi ang secret room para pinuhin ang mga anteng-anteng. Makabalik lang siya sa kwarto niya. Nag-charge pa rin ang kanyang cellphone, at handa na niyang tawagan si Kuya Liu Lingling. Ang tanging taong nag-aalala sa kanya ngayon ay si Liu Lingling. Ibinigay ni Lin Huan sa kanya ang numero ng telepono ni Liu Lingling ng gabing iyon, ngunit wala siyang oras para tumawag. Matapos pindutin ang numero ni Liu Lingling, kinakabahang inilapit ni Yang Yiyo ang telepono sa kanyang tainga. Mula nang mag-abroad si Liu Lingling, wala ni isa sa kanila ang nakipag-ugnayan sa isa't isa. Ngunit sinabi ni Lin Huan na palagi siyang tinatanong ni Liu Lingling. Beep beep. Busy ang telepono at hindi madial. Dahil dito, kinabahan si Yang Yiyo. Natatakot siyang baka may gawin ang vampirang si Ruth kay Liu Lingling pagkabalik niya. Gayunpaman, nag-aalala siya na wala siyang kapangyarihan. Kung wala ang matagumpay na pagtatayo ng pundasyon, hindi niya magagawang harapin ang pamilya ng mga vampira kahit na pumunta siya sa goal. Siya. Mabilis na tinawagan si Lin Huan upang tanungin si Lin Huan kung nakipag-ugnayan sa kanya si Liu Lingling. Pagkaraang tumunog ang telepono, dumating ang makulat na boses ni Lin Huan, bakit mo naisip ang tawagan ako? Hindi nakakonekta ang telepono ni Liu Lingling. Nakontak mo na ba siya? Wala sa mood si Yang Yiyo na magbiro at direktang nagtanong sa kanya. Nakausap ko siya kaninang umaga. Huwag kang mag-alala. Sinabi ni Lingling na kasama niya ang kanyang kapatid at dapat ay maayos na siya. Sabi ni Lin Huan, at nakahinga ng maluwag si Yang Yiyo, sana nga, nasaan ka? Kanina lang ako nagpunta sa kumpanya at wala ka. Nasa bahay ako. Nagbubulungan na naman ang mga magulang ko. Kailan ka pupunta sa bahay namin para harapin sila? Iniinis nila ako hanggang kamatayan. Sabi ni Lin Huan sa pagkabalisa. Medyo natakot si Yang Yiyo nang marinig niya ito, ngunit alam din niya na dahil alam ng mga magulang ni Lin Huan ang tungkol sa kanilang relasyon, hindi solusyon ang palagiang pag-iwas sa kanila. Hindi rin niya hinahayaan si Lin Huan na dalhin ang pressure mula sa kanyang mga magulang. Kinagat niya ang kanyang mga ngipin at sinabing, sandali lang, pupunta ako sa bahay mo. Matapos mag-isip ng ilang sandali, may plano si Yang Yiyo sa isip. Kailangan niyang harapin ito maya-maya, kaya pupunta na siya ngayon. Ngunit kailangan muna niyang maghanda, ang mga regalo ay isang pangangailangan. Pagkatapos mag-isip tungkol dito, ikinaway niya ang kanyang kamay at kinuha ang huling piraso ng blood jadeite mula sa Tiankun pot space. Hindi ka maaaring pumunta sa bahay ni Lin Huan nang walang dala, kailangan mong maghanda ng isang disenteng regalo. Kabanata 334 na pag-ukit ng Heart Sutra. Binalatan ni Yang Yiyo ang blood jadeite gamit ang kanyang mga kamay, at isang piraso ng jadeite na halos kalahating metro ang taas ang lumitaw sa kanyang harapan. Ang layunin ng pag-iingat ng blood jadeite na ito ay upang mag-ukit ng mga alahas para sa mga tao sa paligid niya, ngunit hindi siya nagkaroon ng oras. Ngayon ay pupunta siya sa bahay ni Lin Huan, at dapat siyang magdala ng mga regalo. Matapos ang pag-iisip tungkol dito, nagpasya siyang ukit sa kanyang sarili upang maipahayag ang kanyang nararamdaman. Siya. Bumaba upang hanapin si Dugu Hui at hiniling kay Dugu Hui na bumili ng mga kagamitan sa pag-ukit para sa kanya. Habang naghihintay, nag-isip si Yang Yiyo kung anong uri ng hugis ang magandang ukit. Pagkatapos mag-isip tungkol dito, may isip niya ang mga estatwa, false eres, singsing, at iba pa ng Guanyin Buddha. Ang mga bagay na ito ay mga ordinaryong hugis din, at hindi sila nakakaramdam ng nobela. Sa pag-ikot ng kanyang mga mata, nagkaroon ng ideya si Yang Yiyo at nagtanong sa kanyang amo na si Yun Changxi. Ang mundo ng mga magsasaka ay malawak at walang hangganan, at ang Panginoon ay may kaalaman. Nagtataka ako kung ano ang hitsura ng mga accessories sa mundo ng paglilinang. Wala naman yata sila sa Earth, di ba? Nandito ba si Master? Si Yang Yiyan ay napakaingat sa paghahanap ng Master ngayon. Alam din niya ang estado ng natitirang kaluluwa ng Master. Kausapin man siya o tulungan siyang patayin ang kalaban, uubusin ito ang kapangyarihan ng kaluluwa. Kung ito ay masyadong seryoso, mahuhulog siya sa mahimbing na pagtulog, at binalaan din niya siya na pukawin ang mas kaunting malalakas na mga kaaway at magsanay ng husto. Sa tuwing tinutulungan niya siya, masasaktan ang kanyang mga buto. Mas mabuti para kay Yang Yiyan na huwag siyang abalahin. Kaya hindi mahuhulaan ni Yang Yiyan kung lalabas ang Master. Anyway, very individual ang ugali ng matanda. Kung siya ay tumugon o hindi ay nakasalalay sa kanyang kalooban. Pagkatapos tumawag sa kanyang puso, naghintay si Yang Yiyan. Walang paggalaw ng halos 4 o 5 segundo. Dahil ayaw sumuko, sumigaw muli si Yang Yiyan, ang patay na matanda, lumabas ka at magtanong ng isang bagay, okay.
Ang pagtawag sa master na matanda, ang patay na matanda ay naging isang ugali ng hindi namamalayan. Alam din niyang Yian na ang trick na ito ang pinakamabisa. Oo nga, ang boses ng master na si Yun Changxi ay parang naiinip. Ano ang problema ng mabahong batang lalaki? Nakakaloka, tinatawag ko ang master at hindi siya sumasagot, ngunit lumilitaw ang patay na matanda kapag tinawag ko siya. Bulong ni Yang Yian sa kanyang puso. Bagamat bumubulong si Yang Yiyo sa kanyang sarili, nagtanong pa rin siya, "Bueno, matanda, gusto kong itanong kung may mga palamuti sa mundo ng paglilinang." Anong joke, paanong wala? Ang iyong Earth ay isang planeta lamang at isang maliit na mundo sa malawak na mundo ng paglilinang. Mayroong hindi mabilang na mga mundo sa lahat ng laki sa buong mundo ng paglilinang, at lahat ng uri ng mga sibilisasyon ay lubhang maunlad. Paanong walang palamuti? Bakit mo ito tinatanong? Tanong ni Yun Changxi pagkatapos niyang magsalita. Si Yang Yiyo ay natural na hindi nang ahas na sabihin ang totoo. Natatakot siya na kapag sinabi niya ang totoo, pag-alitan siya ng kanyang amo dahil sa pagiging ignorante niya, kaya nagsinungaling siya, "Nagtanong lang ako, matanda, maaari mo bang sabihin sa akin kung anong mga estilo ng mga palamuti ang mayroon sa mundo ng paglilinang, kung ano ang hitsura nito, gusto kong malaman kung paano sila naiiba sa mga palamuti sa ating daigdig. Sinusubukan mo bang ukit ang mga ito para pasayahin ang mga babae?" Mahinang sabi ni Yun Changxi. Ang mga salita ay tumama sa pako sa ulo. Hindi sinasadyang nagtanong si Yang Yiyo, "Paano mo nalaman?" Nang matapos siyang magsalita ay napagtanto niya na inilabas niya ang pusa sa bag. Nagmamadali niyang sinabi, hindi. Sa hindi inaasahang pagkakataon, hindi siya sinumpa ni Yun Changxi dahil sa pagiging hindi pinag-aralan. Sa halip, sabi niya, "Okay, gusto mo lang mag-aral ng carvang, bagay na bagay." Sa katunayan, ang pag-ukit ay isa ring uri ng pagsasanay upang patalasin ang iyong mapusok na estado ng pag-iisip. Balak ko sanang turuan ka. Kung hindi mo pa sinabi, nakalimutan ko na. Sa huling pagkakataon na nagtaguyod ka ng demonyo sa iyong puso, kailangan mo ng mga kasanayan sa pag-ukit upang patalasin ang iyong estado ng pag-iisip. Ito ay lubhang kapaki-pakinabang. Noong ako ay nasa mundo ng paglilinang, binisita ko ang mga pang-ukit na master sa mundo ng paglilinang upang patalasin ang aking estado ng pag-iisip. Nakolekta ko ang iba't ibang mga pattern ng pag-ukit sa 3,000 mundo, mula sa maliliit na palamuti hanggang sa malalaking hugis ng bundok. Mayroon ding Carving Heart Sutra, at ituro ito sa iyo. Bagaman hindi ito paraan ng paglilinang, ito ang orihinal na gawa ng master ng pag-ukit na binisita ko sa mundo ng paglilinang. Ito ang pinakamataas na paraan ng sutra ng puso upang patalasin ang estado ng pag-iisip. Sa katunayan, ito ay isang pantulong sa paglilinang ng kaharian. Kapag ikaw ay mahusay sa pag-ukit, maaari kang mag-ukit ng mga espiritual na bagay sa hugis. Halimbawa, kung inukit mo ang isang espiritual na ibon na may espiritual na aura, ito ay mabubuhay sa oras na iyon. Siyempre, hindi talaga ito buhay, ngunit katulad ng paraan ng mga puppet. Sa madaling salita, ang pag-ukit ay isa rin sa mga mahusay na paraan. Ang mga bagay sa mundo, sa huli, lahat ng iba't ibang landas ay patungo sa iisang destinasyon. Maaaring pag-aralan ang paraan ng pag-ukit. Ito ay lubhang kapaki-pakinabang para sa larangan ng paglilinang at nag-aalis ng impetuousness at mga demonyo. Pagkatapos magsalita ni Master Yun Changxi, biglang gamulo ang isip ni Yang Yiyo, at pagkatapos ay lumitaw ang mga makakapal na simbolo ng teksto at parang buhay na mga pattern ng pag-ukit. Pagkatapos, sa pagtunaw ng mahigit kalahating oras, binuksan ni Yang Yiyo ang kanyang mga mata, puno ng saya ang kanyang mukha. Sabi niya sa sarili niya, "Oh my God, this is simply a must-have way to show off when pick-up girls. Hindi ito dapat tawaging, the Heart of Carving Sutra." Tulad ng sinabi ng Master, ang Heart of Carving Sutra ay nagtatala ng detalyado ng mga kasanayan at kaalaman tulad ng kung ano ang maaaring ukit, at mayroong hindi mabilang na mga pattern ng alahas para sanggunian. Natapos na niyang Yian na basahin ang teksto ng Heart of Carving Sutra, huminto siya pagkatapos lamang tumingin sa humigit kumulang 500 mga larawan. Masyadong marami para sa kanya upang tapusin, kaya siya ay maglaan ng kanyang oras upang tingnan ang mga ito mamaya. Higit sa 500 mga larawan ang lahat ng mga pattern ng iba't ibang mga alahas sa mundo ng paglilinang. Iniisip ni Yang Yian na alinman sa mga pattern na ito ay maaaring manalo ng internasyonal na parangal sa industriya ng disenyo ng alahas. Tiningnan niya ang mga larawang inukit ng mga lalaki at babae, kalahati sa kanila, sapat na. Ang anumang larawan na kanyang kinuha para sa pag-ukit ay magiging isang pambihirang kayamanan. Hindi ito tiningnan ni Yang Yian ng matagal, at nagsimulang mag-ukit mula sa una. Ang unang pattern na binaligtad niya ay isang dahon, medyo katulad ng hugis ng isang dahon ng maple sa earth, ngunit ang punto ay ang pattern sa dahon ay napakaganda. Ang isa pang mahalagang bagay ay ayon sa paraan ng pag-ukit sa Carving Heart Sutra, ang formation scripture ay maaaring gamitin sa pag-ukit.
Kapag natapos na ang pag-ukit, ito ay magiging isang magandang palamuti at isang anteng-anteng na maaaring sumipsip ng maputik na hangin ng katawan ng tao, nagpapalusog sa katawan, at gumaganap ng isang pagtatanggol na papel. Ang depensibong papel na ito ay upang ipagtanggol laban sa mga pangunahing hakbang ng pagpatay ng mga master sa mata ng mga magsasaka, ngunit sa pangunawa ni Yang Yian, ang mga ordinaryong tao ay maaaring magsuot nito upang ipagtanggol laban sa mga aksidente sa sasakyan at mga katulad na aksidente. Siyempre, ang antas ng pagtatanggol ay nakasalalay sa craftsmanship ng iskultor at sa kanyang sariling antas ng paglilinang. Ang bawat inukit na palamuti ay maaaring isama sa mga depensibong porma sayon. Ito ay talagang karapat-dapat na gawin ng isang magsasaka. Ang isang palamuti ay maaaring gumanap ng isang pagtatanggol na papel, at maaari rin itong patalasin ang estado ng pag-iisip ng iskultor. Maaari rin itong ibigay bilang regalo at ibenta para sa pera. Magandang bagay na pumatay ng 3 ibon gamit ang isang bato. Napabuntong hininga si Yang Yiyu sa sarili. Sa oras na ito, kumatok si Du Guhui sa pinto sa labas, "Guro, bumalik ako." "Pasok," casual na sabi ni Yang Yiyu. Lumapit si Du Guhui kay Yang Yian na may hawak na mahogany box at sinabing, "Guro, nagkataon lang ngayon. Binili ko ang set na ito ng mga kutsilyo sa pag-ukit sa isang lumang tindahan ng pag-ukit. Sinabi ng may-ari na ito ay ipinasa mula sa aking mga ninuno. Ang aking mga ninuno ay mga Panginoon sa pag-ukit sa dinastiyang Ming. Isa na itong antigo ngayon. Kung walang marunong mag-ukit sa pamilya, hindi nila ito ibebenta. Pinaghirapan kong makuha ito para sa iyo. Nagkakahalaga ito sa akin ng $200,000. Puno ng pag-asa ang mukha ni Du Guhui. Makakakuha kaya siya ng papuri mula sa Panginoon, at pagkatapos ay samantalahin ang magandang kalooban ng Panginoon para humingi ng kanselasyon ng 4 na buwang mahigpit na pagkakakulong. Sino ang nakakaalam na nang matapos siyang magsalita, sa halip na makuha ang papuri ng master ay isang sampal ang nakuha niya? "Ha, gastador ka, anong craft knife ang kayang kasing halaga ng 200,000? Ang isang mahusay ay nagkakahalaga lamang ng 3 hanggang 500 yuan sa pinakamaraming halaga, at talagang gumastos ka ng 200,000. Hindi mo nga alam na niloko ka, paano ako magkakaroon ng ganyang kitingang alagad na katulad mo? Mayaman na kami ngayon, pero hindi kami pwedeng maging gastos. Hindi mo ba maaaring ibigay ang iyong labis na pera sa mga bata sa bulubunduking lugar upang makapag-aral?" Galit na galit si Yang Yiyu na nanlilisik. Ngunit sa totoo lang, naisip lang niya ang pagmumura sa kanya ng kanyang Panginoong si Yun Changxi, at sinubukan niyang makahanap ng balanse sa kanyang panganay na disipulo. Gusto ni Du Guhui na samuka ng dugo. Siya ay talagang gumugol ng maraming oras upang makuha ang set ng mga ukit na craft knives. Hindi niya inaasahan na mambola ang binti ng kabayo. Kung alam niya, hindi niya babanggitin ang presyo. Sinabi niya na may mapait na mukha, "Master, isa itong set, na may kabuuang 40 kutsilyong inukit sa lahat ng laki, at lahat sila ay gawa sa kamay, kaya talagang mas mahal ito." "Ha? Sumasagot ka pa, kahit 40 handmade na kutsilyo, hindi 200,000, pwede bang maging mas maingat ka sa hinaharap?" Muling sinampal ni Du Guhui siyang sa ulo. "Guro, alam kong mali ako," sabi ni Du Guhui na may malungkot na mukha, at mabilis na inamin ang kanyang pagkakamali. Kailangan niya itong aminin, kung hindi siya ay mabugbog. Gamitin ang iyong utak bago bumili ng mga bagay sa susunod, okay? Masayang-masaya si Yang Yiyu habang nagsasalita, at talagang masarap bugbugin at pag-alitan ang kanyang apprentice. Sinabi rin niya sa kanyang puso, "Maaari lang akong isumpa ng matanda, ngunit hindi ko lang mapag-alitan ang aking apprentice, ngunit matalo din siya, na mas masaya kaysa sa matanda." Nang maisip niya ito, isang galit na boses ang tumunog sa kanyang isipan, "You little brat, gusto mo bang bugbugin? Siyempre, bagamat ako ay isang natitirang kaluluwa, tiyak na matutugunan ko ang iyong nais na matalo." Kabanata 335 Tatlong regalo. Nagulat si Yang Yiyu at naging mapait ang kanyang mukha. Nakalimutan niyang naririnig ng kanyang master na si Yun Changxi ang kanyang panloob na boses. Ito ay isang pagkakamali, isang malaking pagkakamali. Siya agad nang umiti sa kanyang puso at sinabing, "Hindi, guro, sinabi ko lang iyan. Naglakas loob akong istorbohin ka. Nandito ako para turuan ng leksyon ang iyong dakilang disipulo. Nakita mo rin na ang batang ito ay masyadong alibughang. Kailangan ko siyang makausap. Hehe, hindi ko sinasadyang i-provoke ka." Pinarusahan si Yang Yiyu sa buhay na ito. Sinumpa lang niya ang kanyang alagad na si Du Guhui, at narinig siya ni Yun Changxi at sinumpa siya. Hindi na siya nang ahas na bamulong sa kanyang puso, ni hindi na siya nang ahas na sampain si Du Guhui, sa takot na baka marinig siya muli ng kanyang amo na si Yun Changxi. Sa oras na ito, narinig ni Yun Changxi ang kanyang Panginoon na umungol sa kanyang isipan at sinabing, "Ikaw ang tanga. Ang iyong dakilang alagad na si Du Guhui ay nakakuha sa iyo ng magandang bagay. Buksan ito at tingnan. Ang ukit na kutsilyo sa loob ay hindi gawa sa material ng iyong mundo." Pagdinig
Ang sinabi ng kanyang amo na si Yun Changxi, agad na naisip ni Yang Yiyu ang dalawang salita meteorite. Ang meteorite ay hindi bakal na matatagpuan sa Earth. Ang mga ito ay mga bagay na makikita lamang kapag nahulog ang mga meteorite mula sa kalawakan, na tinatawag ding itim na bakal. Nang buksan niya ito, isang malamig na liwanag ang bumungad. Ito ay talagang magandang bagay. Not to mention 200,000, it was worth 2 million. Mukhang nagkasala ako sa aking panganay na disipulo, sabi ni Yang sa kanyang puso, ngunit aaminin niya ang kanyang pagkakamali. Hindi naman siya pwedeng mawala ng mukha sa harap ng disipulo niya, diba? Sa oras na ito, nakita ni Du Guhui na biglang kumislap sa tuwa ang mukha ni Yang Yiyu, kaya maingat siyang nagtanong, Guro, kumusta naman itong craft knife? Hindi masama. Damn it, anong maganda. Halatang napakasama nito. Umalis ka nga, lumayas ka sa paningin ko, galit akong nakatingin sa'yo. Sinusumpa niyang ang kanyang alagad laban sa kanyang kalooban. Oo, master, huwag kang magalit, lalabas ako kaagad. Si Du Guhui ay tumakas sa silid na parang napatawad na siya. Ang boses ni Master Yun Changxi ay nanunuya at sinabing, You little brat, you are being disloyal. Halatang magandang bagay, pero isumpa mo ang apo ko. Hindi ka ba natatakot na tamaan ng kidlat? Hinahamak kita. Column. Master din ako, damn old man, I have to give you some face, right? Siya ay gumanti sa kanyang puso, at labis na hindi nasisiyahan na hamakin ng matanda, ngunit hindi sumagot si Master Yun Changxi. Kumuha siya ng kutsilyong inukit at hinawakan sa kamay. Nakaramdam ito ng sobrang lamig. Sinubukan niyang buhayin ang totoong enerhiya sa kutsilyong inukit. Ang ukit na kutsilyo ay gumawa ng isang paghiging tunog at hindi deform sa lahat. Ito ay nagpasaya kay Yang Yiyu. Kung ordinaryong bakal iyon, talagang natatakot siya na hindi nito kayang tiisin ang tunay niyang lakas. Ngayon ay napatunayan na si Du Guhui ay gumastos ng 200,000 para bilhin siya ng isang set ng itim na bakal na pangukit na kutsilyo. Bigyan mo ang batang ito ng kabayaran mamaya, ungol ni Yang, at nakaramdam din siya ng kaunting awa sa kanyang pinakamatandang alagad. Iminuwestro niya ang jade gamit ang carving knife, at pagkatapos ay inilipat ang tunay na enerhiya sa carving knife, at biglang nalaslas ang kalahating metrong taas na jade. Isang flash ng liwanag, isang piraso ng jadeite na may sukat na 4 na pulgada at 1 pulgada ang kapal ay nahulog mula sa pangunahing katawan. Hinawakan ito ni Yang Yiyu gamit ang kanyang kamay at nagsimulang magukit. Gusto niyang magukit ng necklace pendant. Hindi ito maganda kung ito ay masyadong malaki. Sa tansya niya, tama lang na magukit ng 3 pulgadang piraso ng material na may 4 na pulgadang material. Siyempre, ang pattern ng unang pattern sa kanyang isipan, na tila isang dahon ng maple. Sa katunayan, ang pangalan nito ay Changqing Teng, na hugis ng isang dahon ng isang evergreen na puno sa mundo ng paglilinang. Ang susi sa pagukit nito ng mabuti ay tinatawag ding Changqing necklace. Ito lamang ang pangalan ng material na inukit na ipinasa sa kanya ng kanyang amo. Maaari rin niya itong bigyan ng bagong pangalan pagkatapos niyang ukit ito, ngunit naisip ni Yang Yiyu na napakahusay ng pangalang ito at hindi na kailangang palitan. Napakaangkop na ibigay ito sa ina ni Lin Huan. Nang simulan niyang ukit ang hugis, naging maayos ang kutsilyo ni Yang Yiyu. Sa kanyang malakas na espiritual na kamalayan, ang lakas ng bawat kutsilyo ay maaaring kontrolin sa loob ng 1 milimetro. Bilang karagdagan, ang mga pattern na itinuro ng kanyang Panginoon ay nasa kanyang isipan na may makapangyarihang kaluluwa. Ang pag-ukit sa pamamagitan ng pagtingin sa larawan ay parang lumalaki sa kanyang sariling isip. Ito ay napakalinaw. Sa pamamagitan ng isang matibay na pundasyon bilang isang sanggunian, maaari niyang yukit ang eksaktong parehong gawain. Ang bawat larawang inukit ay kinokontrol ng kapangyarihan ng espiritual na kamalayan, na napakakinas, ngunit lubhang nakakapagod. Tumagal ng halos 10 minuto upang makumplito ang pangunahing pag-ukit, at lumitaw ang isang maganda at parang buhay na evergreen na dahon. Gayunpaman, ito ay nasa kalahati pa lamang. Susunod, ang pattern sa dahon ay kailangang makumplito. Ito ang pinakamahalaga at pinakanakakaubos ng enerhiya na bahagi, dahil ang pag-ukit ng panloob na pattern ay hindi lamang dapat maganda, kundi pati na rin ay ukit sa array na may tunay na chi, upang ito ay maging isang kompletong trabaho. Kung hindi, ito ay magiging isang palawit na kwintas na mukhang maganda, at hindi ito gaganap ng isang protection na papel kung wala ang ukit ng defensive array. Ang pag-ukit ni Yang Yiyan sa kanyang sarili ay natural na kailangang maging pambihira, at ang pag-ukit ng array ay maaaring maprotektahan ang katawan. Akala niya ito ang pinakamagandang regalo para sa ina ni Lin Huan. Sa susunod na pag-ukit ng pattern ng array, si Yang Yiyan ay hindi gumamit ng labis na puwersa, at ang unang hiwa ay sinundan ng isang pag-click, at ito ay nahati sa 2 piraso. Kabiguan. Pagkatapos ay napagpasyahan niya na masyadong maraming totoong chi ang na-injected, at ang jade ay hindi nakayanan at nabasag. Hindi siya nasaroon ng loob, at kumuha ng isa pang piraso mula sa pangunahing jade at muling inukit.
Sa karanasan sa unang pagkakataon, mas naging maingat siya sa pangalawang piraso. Nang kinulit niya ito sa isang hininga at halos natapos na, gumamit siya ng sobrang lakas sa isang hiwa, at hindi nabasag ang jade, ngunit isang gasgas ang ginawa sa ibabaw. Isa itong kabiguan sa mata ni Yang Yian, isang Virgo. Pagkatapos ay inukit niyang muli ang ikatlong piraso ng jade. This time, tutok na tutok siya hanggang sa huling hiwa. Itinurok niya ang kanyang tunay na lakas at espiritual na kapangyarihan sa parehong oras at pinutol ito. Biglang naglabas ng maliwanag na halo ang pula at kristal na jade, na pagkatapos ay kumislap. Pinunasan ni Yang Yian ang pawis sa kanyang noo at tumawa, sa wakas ay nagtagumpay. Talagang hindi madali. Nag-ukit siya ng 3 piraso, nag-scrap ng 2, at nagtagumpay sa isa. Ang bawat piraso ay nangangailangan ng pag-iniksyon ng tunay na enerhiya at espiritual na kapangyarihan, kasama ang isang mataas na antas ng konsentrasyon ng isip, na napakahirap. Sa kabutihang palad, nagtagumpay ito. Ang 4 na pulgadang jadeite ay naging 3 pulgada pagkatapos ng tapos na produkto, at ito ay parang buhay. Dahil may mga array pattern dito at ang kapangyarihan ng tunay na chi at espiritual na kamalayan sa loob nito, ang buong jadeite na kwintas ay parang may malabong kinang sa loob, na napakaganda. Ang pangalan ay tinatawag na Changqing Teng Necklace. Ngayon ang kailangan mo lang ay isang lubod ng kwintas at packaging upang gawin itong isang perpektong regalo, na maaaring malutas ng tindahan ng alahas. Pagkatapos ay nagsimulang pumili si Yang Yian ng mga pattern para sa ama ni Lin Huan. Ang ama ni Lin Huan ay isang opisyal, kaya ang pagpili ng mga regalo ay kailangan pa ring maging partikular. Sa daan-daang mga pattern na hinukay, sa wakas ay natukoy ni Yang Yian ang isang hugis na tinatawag na 9-section jadeite bamboo, na isang uri ng butil sa mundo ng paglilinang. Dahil tumubo ito na may kabuuang 9 na seksyon, mukhang makintab at transparent sa ibabaw, kaya tinawag itong 9-section jadeite bamboo. Ginamit din ni Yang Yian ang jadeite bilang material, na pinagsama at naitugma, at 9-section bamboo, 9 ay isang maswerteng numero sa Kyushu, at 9-section bamboo ay nangangahulugan din ng pagtaas ng hakbang-hakbang. Ang 9-section jadeite bamboo na biglang lumitaw ay isang jade board, na tama lang para sa ama ni Lin Huan, at pinangalan ng 9 bamboo jade board. Pumili din ako ng isa para kay Lin Huan. I have to give it to her anyway, para pumunta na lang ako sa bahay niya ngayon at sabay-sabay akong ibigay sa kanya. Ako. Pumili ng kwintas para kay Lin Huan, isang 6 na diamante na kwintas, bawat isa ay kasing laki ng soybean. Mayroong 36 na butil sa pattern, ang isa ay kasing laki ng marmol, ang pinakamalaki sa kanila. Ang panimula ay nagsabi na ito ay isang kwintas na ginawa ayon sa isang partikular na instrumentong Budista sa mundo ng paglilinang, na tinatawag na Tiangang Pearl. Ito ay hindi lamang maganda, ngunit praktikal din. Ito ay higit pa sa isang pagpapakita ng mga depensibong porma sayon, isang hanay ng mga porma sayon ng Tiangang. Hindi alam ni Yang Yiu kung magagawa niya ito, dahil naiisip niya na makakakonsumo ito ng maraming totoong enerhiya, ngunit kailangan niyang subukan ito. Sa karanasan ng Changqing Teng Necklace, nagtagumpay siya sa pag-ukit ng Jiushu Jade Plate. Kailan? Pag-ukit ng Tiangang Pearl para kay Lin Huan, naglagay si Yang Yiu ng 2 Peiyuan peel sa kanyang bibig upang maiwasan ang pagkabigo dahil sa hindi sapat na totoong enerhiya. Ang bawat Tiangang Pearl ay kailangang pulido sa 6 na diamante na hugis, at ang pattern ng porma sayon ay kailangang inukit dito. Ang tunay na 35 soybean size na butil at isang pangunahing butil na kasing laki ng marmol ay nangangailangan ng tunay na enerhiya at espiritual na kapangyarihan. 35 maliliit na butil ay nakumpleto sa isang hininga. Sa paggawa ng huling malaking butil, ang tunay na chi ay talagang hindi sapat. Naramdaman ni Yang Yian na nilunok niya ang Peiyuan peel at sa wakas ay nagtagumpay. Lihim siyang nagpasalamat sa kanyang pag-iintindi, kung hindi ay nasayang ang lahat ng nakaraang pagsisikap. Nang matapos, tumingin sa 36 na Tiangang beads, ngumiti si Yang Yian. Bagamat pagod siya, nakaramdam siya ng tagumpay. Bukod dito, naramdaman niyang tama ang sinabi ng amo. Muling bumuti ang estado ng kanyang pag-iisip. Ito ay isang magandang bagay. Naisip niya sa kanyang sarili na tila mas dapat niyang pag-aralan ang paraan ng pag-ukit, na magiging kapaki-pakinabang para sa kanyang epekto sa panahon ng pagtatayo ng pundasyon. Ang pagpapabuti ng estado ng pag-iisip ay nangangahulugan na ang kaharian ay napabuti, at ang pagpapabuti ng kaharian sa paglilinang ay napakahalaga. Nauuna ang kaharian at pagkatapos ay ang tunay na paglilinang ng chi. Ang kaharian ay ang gabay na liwanag. Nang makahinga siya, tumawag si Lin Huan at sinabing hindi pa siya dumarating. Mahigit 1 oras na siyang naghihintay. Mapait na ngumiti si Yang Yian at sinabi, maghintay ng kalahating oras, malapit na ako. This is my first time to your house, kaya kailangan kong kumuha ng mga regalo. Kailan? Narinig ito ni Lin Huan, sinabi niya na hindi, ngunit siya ay mabait sa kanyang puso at hiniling kay Yang Yian na pumunta kaagad, sinabi na ang kanyang ina ay naghahanda ng mga pagkain.
Pagkatapos ibaba ang telepono, inimpake ni Yang Yiyo ang tatlong regalo at lumabas. Una siyang pumunta sa pinakamalaking tindahan ng alahas sa sentro ng lungsod, kung saan kailangan niyang itugma ang kwintas na Changqingteng at ang nakalink na mga kwintas na Tiangang na may kaukulang mga string ng palawit at iPac ang mga ito. Matapos mahanap ang manager ng tindahan, ipinaliwanag ni Yang Yiyo ang kanyang layunin, at sinabi ng kabilang partido na wala itong problema. Mayroon silang anumang mga string ng kwintas na kailangan nila, at hiniling kay Yang Yiyo na kunin ang jade at hayaan siyang mahanap ang kaukulang mga string ng kwintas. Nang maglabas si Yang Yiyo ng 3 piraso ng jade mula sa kanyang bulsa, ang mga estudyante ng middle-aged store manager ay lumiit kaagad, at tumingin siya kay Yang Yiyo at seryosong nagtanong, "Excuse me, sir, sinong master ang gumawa ng 3 piraso ng jade?" Kabanata 336, naging star agent ang transvestite. Ako mismo ang nagukit nito. Sinabi ni Yang Yiyo sa middle-aged store manager ang totoo. Tinitigan ng nasa katanghaliang gulang na manager ng tindahan si Yang Yiyo, hindi naniniwala dito sa kanyang puso, ngunit nang makitang malinaw at maliwanag ang mga mata ni Yang Yiyo, hindi siya mukhang nagsisinungaling. Siya, lihim na sinabi sa kanyang puso, ang binata ay hindi tapat. Ang ganitong natural na pagukit ay hindi maaaring gawin ng walang mga dekada ng mga kasanayan sa pagukit. Nasa 20s pa lang siya. Paano siya makakapagukit ng gayong perpektong obra? Sa palagay ko, ito ay maaaring ukit ng isang matanda sa likuran niya, ngunit ayaw niyang sabihin iyon. Ganito ang naisip ng nasa katanghaliang gulang na manager ng tindahan. Sa kanyang mga mata, ang 3 piraso ng jade ni Yang Yiyo ay natural at perpektong mga gawa. Sa halos 20 taon sa industriyang ito ang unang pagkakataon na nakakita siya ng ganitong perpektong obra, na maihahambing sa pag-ukit ng isang pambansang master. Nakangiti kay Yang Yiyo, inilabas ng middle-aged store manager ang isang kahon ng pendant rope sa isang brocade box para piliin ni Yang Yiyo, at sinabing, "Excuse me, sir, ano ang apelyido mo?" "Ang apelyido ko ay Yao." "Ang apelyido ko ay Yang," ibinaban ni Yang Yiyo ang kanyang ulo at casual na sumagot. "Si Mr. Yang. Siya nga pala, G. Yang, may balak ka bang ibenta itong 3 obra? Handa kaming bigyan si Mr. Yang ng isang kasiya siyang presyo." Talagang nagustuhan ni Manager Yao ang 3 gawa ng jade sa kamay ni Yang Yiyan, at naisip niya na kung mabibili niya ang mga ito kay Yang Yiyan, magiging mga kayamanan sila ng tindahan. Naantig si Yang Yiyan at sinabing, "I wonder kung anong presyo ang maibibigay ni Manager Yao." Natural na hindi niya ibebenta ang mga ito, ngunit gusto niyang pahalagahan ang kanyang kakayahan sa pagukit. Natuwa si Manager Yao nang marinig niya itong sinabi ni Yang Yiyan. Dahil tinanong ni Yang Yiyan ang presyo, nangangahulugan ito na may pag-asa. Tiningnan niya ang 3 piraso ng jade at sinabing, "Isantabi natin ang halaga ng jade na kulay dugo ni Yang. Ang pag-ukit ng trabaho lamang ay maihahambing sa isang master. Hindi ko gustong husgahan si Mr. Yang sa pamamagitan ng komprehensibong pagpapahalaga. Para sa gawaing ito na hugis dahon, maaari akong magbigay ng 10 milyon. Hanggat handang bilhin ito ni Yang Yiyan, maaaring pag-usapan ang presyo." Nang marinig ang presyong ibinigay ni Manager Yao, namangha rin si Yang Yiyan. Ang gayong maliit na piraso ng jade, na 3 pulgada lamang, ay maaaring bigyan ng 10 milyon. Nakaramdam siya ng kaunting pagmamalaki. Parang ang galing talaga ng pagkakaukit ng Heart Sutra. Ang manager na ito ay higit na nag-aalala tungkol sa pag-ukit. Ang presyo ay hindi masama, ngunit ang aking kaibigan ay nagbibigay nito sa iba at hindi ito bibili. Nang sasagutin na sana niya si Manager Yao, may sumigaw ng sorpresa sa gilid. "Ate, halika at tingnan mo, may ilang magagandang bagay dito, at ito ay isang bihirang blood jade. The carving is lifelike and vivid." Ang nagsasalita ay isang binata na may kapatid na boses. Naramdaman ni Yang Yiyan na parang pamilyar ang pangalan, at lumingon siya at agad na natuwa. Matandang kaklase pala ito. Hindi ba ito ang transvestite sa klase? Upang makuha ang peking anti-aging pill sa kanyang kamay, sinasadya ni Yang Yiyan na hugasan ang kanyang mukha gamit ang ihi ng batang lalaki. Sa pag-iisip nito, gustong tumawa ni Yang Yiyan. After graduation, hindi na kami nag-contact ulit. Hindi ko inaasahang magkikita kami ngayon dito. Si Yang Yiyan ay may napakagandang impresyon sa transvestite, isang kaklase. Sa walang ibang dahilan, sa graduation party, nang uminom sila ni Unique Wei ng isang bote ng alak, tumayo ang transvestite para alalayan siya. Noong panahong iyon, sa napakaraming kaklase, maliban kina Liu Lingling, Lin Huan at Chen Xiaobei, tanging ang transvestite at Yang Lin lamang ang tumayo upang suportahan siya. Matagal ko nang hindi nakikita ang transvestite, at tuwang-tuwa akong makita si Yang Yiyan bigla ngayon. Sa sandaling ito, ibinaba ng transvestite ang kanyang ulo upang tingnan ang kanyang 3 piraso ng jade, at hindi tumangala para makita ang kanyang sarili. Sa likod ng transvestite ay isang babaeng nakasuot ng sunglasses at mask. Bagamat malamig sa taglamig at nakasuot ng down jacket ang babae, nakikita pa rin ni Yang Yiyan na maganda ang pangangatawan ng babae.
Siya ay halos 1.7 metro ang taas, na itinuturing na taas. Tinatawag ng transvestite ang babaeng ito na kapatid. Sa oras na ito, ang babaeng may salaming pang-araw ay pumunta sa counter matapos marinig ang sigaw ng transvestite, at nakita ang tatlong jade na gawa ni Yang Yian, at agad na tinanggal ang kanyang salaming pang-araw. Isang pares ng kaakit-akit na mga mata ang lumitaw sa paningin ni Yang Yian. Napakaganda. Gayunpaman, palaging pamilyar si Yang Yian kapag tinitingnan ang mga mata na ito, at may pakiramdam ng deja vu, ngunit hindi niya ito maalala ng ilang sandali. Sa pangkalahatan, ang babaeng ito ay mukhang mga 25 taong gulang, nakasuot ng maskara, at hinubad lamang ang kanyang salaming pang-araw. Kung titignan ang nakalantad na mga mata, napakaputi at pinong balat niya. May mahinang amoy ng pabango sa kanyang katawan, na napakaganda, ngunit si Yang Yian ay walang pagsasaliksik tungkol sa pabango. Sa oras na ito, nakita ng babae ang tatlong gawa ng jade at nagpakita ng kagalakan sa kanyang mga mata. Halata namang nagustuhan niya ang mga ito. Nakatitig siya kay Chang Qingteng. Sa oras na ito, sinabi ng kapatid na babae sa manager ng tindahan, "Boss, gusto namin ang lahat ng 3 piraso. Maaari mo bang ipack ang mga ito?" Nang marinig niyang mayaman siya, hindi na niya tinanong ang presyo. Mapait na ngumiti ang manager ng tindahan at nagsabi, "Sir, Miss, itong 3 jade jewelry ay hindi produkto ng aming tindahan. Gusto kong bilhin ang mga ito bilang mga alahas sa tindahan. Sila ang gentleman na ito. Ang mga ito ay puno ng mga lubod ng kwintas sa aming tindahan. Kung gusto mo sila, kailangan mo ang pahintulot ng Ginoo na ito." Sa oras na ito, sabay na tumingin kay Yang Yiyo ang kapatid na babae at ang babaeng nakasuot ng puting down jacket. Sinabi ni Yang Yiyo sa kapatid na babae na may mahinang ngiti, "Patay na kapatid, matagal na tayong hindi nagkikita." "Ah!" Sumigaw ang kapatid na babae, at pagkatapos ay itinaas ang kanyang daliri sa orchid na may hitsura ng pagtataka at inilagay ito sa kanyang bibig, at sinabing may pagtataka, "Oh Diyos ko, matandang kaklase na si Yang Yiyo." Habang nagsasalita, ibinuko ng kapatid ang kanyang mga braso at yayakapin sana si Yang Yiyo. Kinilig si Yang Yian at mabilis na iniunat ang kanyang kamay at sinabing, "Tumigil ka, hindi ba sinabi ko sa iyo noong nasa paaralan tayo na ayaw ko sa mga lalaki?" Ang mukha ng transvestite ay nanlamig, at itinuro niya si Yang Yian gamit ang kanyang daliri sa orchid, at sinabi na puno ng hinanakit ang mukha, "Hate, ayoko rin sa mga lalaki, hindi ba't itinuturing kitang kapatid?" Habang nagsasalita siya, ang transvestite ay naging mas mabangis, na nagbigay kay Yang Yian ng goosebumps sa kanyang buong katawan. Palihim niyang naisip, pupunta ba ang lalaking ito sa Korea para makipag-sex change? Lalong nagiging pambabae siya. "Oh my God, isa akong tunay na lalaki, huwag mo akong tretuhin bilang kapatid mo," sabi ni Yang Yian sa transvestite na puno ng takot at selos ang mukha. Masyadong exaggerated ang ekspresyon nilang dalawa. Sa pagkakataong ito ay tumawa ng malakas ang babae sa gilid. Nag-react lang ang transvestite at tumingin sa middle-aged store manager at sinabing, "Manager, may lugar ba para sa mga bisita? Maupo na tayo at magpahinga." Hindi mabilang na tao ang nakita ni Manager Yao. Bilang karagdagan, ito ay isang kilalang at kagalang-galang na tindahan sa sinaunang kabisera. Napakalaki nito at natural na may reception room. Nakikita niya na ang parehong partido ay hindi ordinaryong tao, at nagmamadaling sinabi, Oo, aayusin ko ito para sa iyo." Pumili din si Yang Yiyo ng 3 jade pendant rope at packaging box at sinabi sa manager ng tindahan, "Mga matandang kaklase, pumunta tayo doon at maupo at gunitain ang nakaraan. Ipapakilala ko sa iyo si ate," misteryosong sabi ng transvestite. Masaya rin si Yang Yiyo na nakilala ang transvestite ngayon, kaya tumanggo siya at sumang-ayon. Matapos sundan ng 3 si Manager Yao sa reception room, nag-order si Manager Yao ng isang kaldero ng tsaa at umalis. Sa oras na ito, ang pseudo girl ay tumingin kay Yang Yian at itinuro ang babae at same time na sinabi, "Matandang kaklase, ito si Sister May, ako ang ahente ni Sister May ngayon." Habang nagpakilala ang pseudo girl, nanlaki ang mga mata ni Yang Yian, at medyo nasasabik pa rin. Si Sister May na binanggit ng pseudo girl ay isang bituin sa entertainment industry, pelikula, telebisyon at musika. Kamakailan, siya ay naging isang movie queen level star at nakapasok sa internasyonal na Hollywood. Yang idolo ni Yian si Sister May noong siya ay nasa paaralan. Napanood na niya lahat ng kanta at pelikula niya. Ito rin ang bida na may pinakamaliit na iskandalo sa entertainment industry. Balita ko may background ang pamilya niya. Hindi ko inaasahan na makikita ko siya ngayon. Ang nakakapagtaka pa ay naging ahente ni Sister May ang dati kong kaklase, ang pseudo girl. Narinig ko mula sa pseudo girl na si Sister May ay dumating sa sinaunang kabisera partikular na upang maglakbay at magpahinga, at dadalo siya sa isang internasyonal na pagdiriwang ng pelikula at telebisyon sa ilang sandali. Kailangan niya ng kwintas, kaya lumabas siya para hanapin ito kung may nababagay.
Ang espesyal na ginawa niya ay sira, at ngayon ay huli na para i-customize ito, kaya maaari na lang siyang bumili ng handa na. Pagpasok pa lang niya, nakita niya ang tatlong obra sa mga kamay ni Yang Yiyo. Nagustuhan niya ang bawat isa sa kanila, kabilang ang 9 bamboo jadeite ring. Gusto niyang bilhin silang lahat, ngunit hindi niya inaasahan na sila ay mula kay Yang Yiyo. Nang matapos ang transvestite sa pagpapakilala, tinanggal muli ni Sister May ang kanyang salaming pang-araw at maskara, at ngumiti kay Yang Yian, at sinabing, dahil ikaw si Jack, kaibigan ko rin kayo. Ikinagagalak kung makilala ka. Nang iunat ang maselang kamay ng Jade, talagang nasa sabik si Yang Yian nang marinig niya ang banayad na boses na puno ng magnetism at tumingin sa kanyang mukha ng walang maskara at salaming pang-araw. Mabilis niyang iniunat ang kanyang kamay at sinabing, Hello, Sister May, ang pangalan ko ay Yang Yian. Fan mo ako, napanood ko na lahat ng pelikula mo at nakinig ako sa lahat ng kanta mo. Hawak ang kanyang kamay, lihim na sinabi ni Yang Yian sa kanyang puso, si Sister May ay 37 o 8 taong gulang, ngunit siya ay mukhang 25 o 26 na taong gulang lamang. Siya ay well-maintained at ang kanyang mga kamay ay napakakinis. Thank you, you are welcome, tawagin mo na lang akong Ate May, hindi naman ako matanda ha. Huwag mo akong tawaging ikaw, magkaibigan tayong lahat. Nakangiting sabi ni Sister May, at bumalik sa transvestite at sinabing, tama Jack. Oo, ang dati kong kaklase na si Sister May ay napakabait. Mabilis na sabi ng transvestite. Jack. Natigilan sandali si Yang Yian. Kailangan ng English name ko para sa trabaho. Nakangiting sabi ng transvestite. Sa oras na ito, ngumiti si Meijia at nagsabi ng isang bagay na ikinahihiya ni Yang Yiyo, Mr. Yang, pwede bang bitawan mo ang kamay ko at maupo tayo at mag-usap? Napagtanto ni Yang Yiyo na hawak pa rin niya ang kamay niya, at namula ang mukha niya at mabilis niyang binitawan ang kamay niya. Kabanata 337 Muling Pagkabuhay. Pagkatapos magsalita ni Lin Zhenhai, ang kanyang mga mata ay parang mga talam na nakatitig kay Yang Yiyo. Siya ang big boss ng sinaunang capital inspection. May aura siya sa buong katawan. Ang mga butcher sa mga slaughterhouse ay kinakatay sa buong taon. Sa paglipas ng panahon, isang uri ng aura ang lilito sa kanilang mga katawan, na hindi tugma sa mga ordinaryong tao at maaaring maramdaman ng mga ordinaryong tao. Ang big boss tulad ni Lin Zhenhai ay natural na may malakas na aura, lalo na't siya ay tuwid, at ang aura na ito ay mas malakas pa. Nilagyan niya ng kaunting pressure si Yang Yiyo. Siyempre, kailangan niyang lutisin ang aura ng ama ni Lin Huan. Kaya niyang lutisin ito sa pamamagitan lamang ng pagkabigla ng kanyang tunay na lakas, ngunit hindi ito niresolba ni Yang Yiyo bilang paggalang. Anyway, kaya niyang tiisin at wala man lang epekto sa kanya. Hindi na lang siya komportable. O hindi siya sanay sa tanong na itinanong ng ama ni Lin Huan na si Lin Zhenhai. Ano ang relasyon kay Lin Huan? Halatang pinipilit siya nitong ipahayag ang kanyang posisyon. Hindi ba halata ito? Bakit tinatanong kung ano ang relasyon? Sa puso ni Lin Zhenhai, gusto lang niyang makita ang karakter ni Yang Yiyo. Magsisinungaling ba siya? Lahat sila ay lalaki, at siya ay isang lalaki na dumaan sa kabataan. Paanong hindi niya mahulaan na sa mga babae sa villa ni Yang Yian noong nakaraan, wala ni isa sa kanila ang may relasyon kay Yang Yian? Kung tapat si Yang Yian, pahalagahan siya ni Lin Zhenhai sa halip. Alam niyang hindi ordinaryong tao si Yang Yian. Ang mag-asawang ipinadala upang protektahan siya noong nakaraan ay mga Panginoon. Bagamat hindi sila sinaunang mandirigma, hindi nito pinipigilan si Lin Zhenhai na maunawaan ang mga sinaunang mandirigma. Bilang isang sinaunang mandirigma, normal para kay Yang Yian na magkaroon ng mas maraming babae sa paligid niya. Wala siyang pakialam sa mga ito. Inaalala lang niya kung paano haharapin ni Yang Yian ang relasyon ng kanyang anak. Sa oras na ito, ang ina ni Lin Huan na si Hime ay napatingin sa matandang si Lin Zhenhai, hinawakan ang palso ni Lin Huan at sinabing, Huaner, pumunta ka at tulungan si nanay na painitan ang pagkain. Alam niyang hindi magandang manatili sa ganitong oras, at mas mabuting hayaan na lang ang dalawang lalaki na mag-usap. Tutulungan sana ni Lin Huan si Yang Yian, ngunit hinayla siya ng kanyang ina sa kusina nang walang sinasabi. Tanging sina Yang Yian at Lin Zhenhai lamang ang naiwan sa sala. Ang mga mata ni Lin Zhenhai ay nakatutok pa rin kay Yang Yian, naghihintay ng kanyang sagot. Sa oras na ito, ngumiti si Yang Yian, binasag ang medyo mapurol na kapaligiran, at pagkatapos ay tumingin kay Lin Zhenhai ng walang takot at sinabing, Uncle Lin, kami ni Huaner ay nasa isang boyfriend-girlfriend relationship. Bilang. Sa sandaling lumabas ang mga salitang ito, nagbago ang mukha ni Lin Zhenhai at ngumisi, Humph, anong relasyon ng boyfriend-girlfriend, Yang Yian, hindi ka ba nag-iinit kapag sinabi mo ito? Nahulaan na ni Yang Yian na alam ni Lin Zhenhai ang ilan sa kanyang mga bagay, tulad ng mga babae. Pero ano? Bilang ina po ng Supreme Sansian, hindi ba siya mananagot para dito? Siya ay isang magsasaka, isang Diyos sa mata ng mga ordinaryong tao tulad ni Lin Zhenhai, kaya bakit hindi?
Isuko na niya lahat ng babaeng nakapaligid sa kanya at si Lin Huan lang ang pakasalan niya, hindi kaya ni Yang Yian. Hayaan mo na silang maghiwalay ni Lin Huan, mas imposible, unless sabihin ni Lin Huan na isang araw ay hindi na niya ito gusto, baka bumitaw na siya. Kung hindi, walang makakahadlang at makakaimpluwensya sa kanya. Mula noong huling pagkakataon na nagkaroon siya ng demonyo sa kanyang puso dahil kay Ouyang Yuking, naging malinaw ang pag-iisip ni Yang Yian, at nagpa siya siyang maging tyrant sa kanyang damdamin, isang tyrant, at siya ay pareho sa anumang aspeto. Nakita si Lin Zhenhai na nagpapanggap na hindi alam, hindi naiintindihan ni Yian ang ibig sabihin ni Uncle Lin. What I don't understand, akala mo ba wala akong alam? Nakipag-ugnayan ka na kay Zhao Nan, ang anak ng pamilya Zhao sa Yancheng, at hindi ka malinaw sa isang espesyal na inspector na nagngangalang Ningke sa sinaunang kabisera. Malabo ka rin sa guro mo sa universidad na si Ouyang Yuking. Nabalitaan ko na may isa pang babae mula sa pamilyang Dugu sa Basyo, si Dugu Waking, na kamag-anak mo rin. Sa iyong bayan, mayroon ding isang itim na byuda na nagngangalang Yuan Jinfeng na kasama rin. Bilang karagdagan, ang aking Lin Huan, Paano mo ipapaliwanag ang lahat ng ito? Dapat ko bang sabihin na ikaw ay naglalaro ng 6 na bangka sa isang pagkakataon, o dapat kong sabihin na ikaw ay isang emosyonal na sinungaling, ito? Kung ito ay sa katawan, naisin kitang ilagay sa ilalim ng dobleng pangangasiwa. Totoong iniligtas mo ang buhay ni Lin Huan, at dapat magpasalamat sa iyo ang aming pamilya. Tinulungan mo ako, at dapat kong tandaan ang pabor, ngunit si Huaner lang ang anak ko. Nang sabihin niya ito, huminga ng malalim si Lin Zhenhai at sinabing, kalimutan mo na ito, sana ay maunawaan mo ang aming mga pagsisikap bilang mga magulang, at mula ngayon, maaari mong putulin ang lahat ng relasyon sa aking Huaner. Sa pakikinig sa mga salita ni Lin Zhenhai, talagang naintindihan ni Yang Yio. Mula sa pananaw ng mga ordinaryong tao, magalang si Lin Zhenhai sa hindi niya pagsampal sa kanya ngayon. Naintindihan din si Lin Zhenhai. Pagkatapos ng lahat, siya ay isang tao sa sistema, naiintindihan ng batas at sumunod dito. Ang konsepto ng monogamy ay kilala sa bawat tao sa Earth. Ngunit sa opinyon ni Yang Yio, ito ay nakatutok sa mga ordinaryong tao. Siya ay nakatakdang umalis sa lupa sa hinaharap. Ang pagkakakilanlan ng isang magsasaka at ang kanyang pagkakakilanlan bilang isang pangalawang henerasyong magsasaka ay maaaring magpapahintulot sa kanya na tumalon sa mga tuntunin at regulasyong ito, at kahit na tumalon mula sa buhay na bilog at mga tuntunin ng mga ordinaryong tao. Bukod dito, ang bawat isa sa ilang mga babae na aktwal na mayroon siya ay hindi para sa kasiyahan, ngunit tinatrato ng seryoso at taos-puso. Bagamat may mga pagkakataong nagkamali, hindi niya sinabing pinabayaan niya ang alinman sa mga ito, at pinrotektahan at binantayan pa niya ang mga ito. Naisip ni Yang Yio ang araw na ito, ngunit hindi niya inaasahan na darating ito ng ganoon kaga. Gayunpaman, ganap siyang handa nang sumugod siya sa bahay ni Lin Huan ngayon. Mula nang kinulit niya mismo ang regalo ng Jade, buong puso niya itong tinatrato. Sa pagharap sa galit ni Lin Zhenhai, hindi nagalit si Yang Yio. Huminga siya ng malalim at sinabing, I'm sorry, Uncle Lin, hindi ko iiwan si Lin Huan, maliban kung isang araw iiwan ako ni Lin Huan. Ikaw. Galit na galit si Lin Zhenhai. Gayunpaman, pinutol siya ni Yang Yio at sinabing, Tito Lin, hindi pa huli ang lahat para magalit pagkatapos mong makinig sa akin. Okay, gusto kong marinig ang iyong mataas na teorya ngayon. Malamig na sabi ni Lin Zhenhai. Inayos ni Yang Yio ang kanyang mga salita at dahan-daang sinabi, Tito Lin, napakalinaw mong nag-imbestiga. Ang mga babaeng binanggit mo ay pawang kamag-anak ko, ngunit hindi ako sinungaling na naglalaro ng damdamin. Taos-puso ako sa bawat isa sa kanila, kasama na si Lin Huan. Hindi ko kailanman naisip ang tungkol sa paglalaro ng damdamin, ngunit sineseryoso ko sila. Sa puntong ito, si Lin Zhenhai, na hindi na nakatiis na makinig pa, ay sumabad at nagsabi, lahat, tanungin kita, pinapayagan ka ba ni Jiu Shou na gawin ito? O pinapayagan ba ito ng mga magulang ng lahat ng kababaihan? O maaari mo bang, Yang Yio, huwag pansinin ang mga patakaran? Ano ang nagbibigay sa iyo ng karapatan? Sunod-sunod na tanong ni Lin Zhenhai, pinandilatan si Yang Yio. Sa oras na ito, isang pusa ang pumasok sa sala. Dapat ito ang alagang hayop ng pamilya ni Lin Huan. Lumingon ang mga mata ni Yang Yio at nagkaroon siya ng ideya. Tumayo siya, kinuha ang ashtray sa coffee table, at binasag ito sa ulo ng kuting. Sinabi niya sa kanyang puso, I'm sorry, pusa. Hahayaan ko lang munang magdusa ka. Babayaran kita. Bang! Meow! Pagkatapos ng isang hiyawan, ang alagang pusa ay nahulog sa lupa, ang dugo ay umaagos mula sa kanyang ulo, at ang kanyang mga paa at kuko ay nagsimulang kumikibot. Halata namang hindi ito makakaligtas. Ikaw, gusto mo bang pumatay ng tao? Biglang tumayo si Lin Zhenhai at itinuro si Yang Yio.
Nang marinig ang sigaw ng pusa, lumabas si Lin Huan at ang kanyang ina sa kusina at nakita si Yang Yian na may hawak na ashtray sa kanyang kamay. Ang alagang pusa na pinalaki nila sa loob ng ilang taon ay kumikibot-kibot sa isang pool ng dugo at mukhang hindi ito mabubuhay. Si Lin Huan ay tumingin din kay Yang Yian na parang nawawala. Naisip niya na ang kanyang ama at Yang Yian ay naghiwalay at mag-aaway. Marahil ay may sinabi ang kanyang ama upang pukawin si Yang Yian, at sa sobrang galit niya ay dinala niya ito sa pusa. Ikaw, 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 itinuro ng kapatid ni Lin Huan na si Himei si Yang Yian at sa sobrang galit ay hindi siya makapagsalita. Sa oras na ito, alam ni Yang Yian na kailangan niyang magpatuloy sa susunod na hakbang ng mabilis, kung hindi ay talagang mawawala ng kontrol ang sitwasyon, at maaaring kumilos si Lin Zhenhai laban sa kanya. Siya, mabilis na sinabi, tito at tita, huwag kayong magtaka. Gusto ko lang gumamit ng mga katotohanan para patunayan na may kakayahan akong pangalagaan si Lin Huan, o kaya ko talagang tumalon sa mga patakaran sa hinaharap, dahil hindi naman ako ordinaryong tao. Habang nagsasalita siya, kumikilos ang puso ni Yang Yian at isang patak ng tubig ng buhay ang lumitaw sa kanyang kamay, tumutulo patungo sa ulo ng pusa. Sa sandaling lumitaw ang tubig ng buhay sa pagitan ng mga daliri ni Yang Yian, naglabas ito ng turquoise na liwanag. Sa pamilya ni Lin Huan na may tatlo, tila ito ay lumabas sa manipis na hangin sa mga kamay ni Yang Yian. Ito ay nakapagtataka. Pansamantalang pinigilan ng eksenang ito ang galit ni Lin Zhenhai at Himei. Nakaramdam din si Lin Huan ng mahika. Hindi kailanman sinabi ni Yang Yian sa sinuman ang tungkol sa tubig ng buhay at sa Chenkun Space. Ito ang unang pagkakataon na nakita ito ni Lin Huan. Sa harap ng tatlong tao, si Yang Yian ay parang salamangkero. Lahat sila ay may kaunting kuryusidad sa kanilang mga puso at nakalimutan ang kanilang galit. Ang turkesa na tubig ng buhay ay mukhang kaakit-akit, ngunit isang mas mahiwagang at nakakagulat na eksena ang nangyari sa ilalim mismo ng kanilang mga mata. Narinig lamang nila ang dahan-daang sinabi ni Yang Yian, pagkabuhay na maguli mula sa mga patay. Kabanata 339 na tatlong apprentice na may tatlong personalidad. Matapos iwan ang pamilya Lin, si Yang Yian ay diretsyong nagmaneho pauwi. Halos dapit hapon na. Noong una ay gusto niyang bumalik si Lin Huan sa villa kasama niya, ngunit pagkatapos mag-isip tungkol dito, nagpasya siyang huwag na. Nasa bahay siya kasama ang kanyang mga magulang. Sa pag-iisip na sinasamahan ni Lin Huan ang kanyang mga magulang, namiss din ni Yang Yian ang kanyang lola. Ang mga bagay ay hinarap sa mga nakalipas na araw, at oras na para maghanda para bumalik. Hindi nakakonekta ang telepono ni Liu Lingling, na isa sa mga dahilan ng kanyang pagkabalisa. Bagamat sinabi ni Lin Huan na pinuntahan ni Liu Lingling ang kanyang kapatid, medyo hindi pa rin mapakali si Yang Yian. Pagkatapos ng lahat, kailangan niyang maghintay hanggang sa masira niya ang pundasyon at pumunta sa goal ng personal. Iniisip ang mga tanong na ito sa kanyang isipan, bumalik si Yang Yian sa villa. Pagpasok pa lang niya, narinig niya ang matandang engkanto ng alak na nagkakagulo para sa alak. Pinagsilbihan ni Du Guhui at Wang Zhongren ang matandang lalaki ng diwata ng alak tulad ng pagsilbi nila sa kanilang mga ninuno. Gayunpaman, may isa pang tao sa paligid nila. Ito ang ikatlong apprentice na si Wu Jian na bumalik. Nang makitang papasok si Yang Yian, nagmamadaling lumapit si Wu Jian para sumaludo. Binabati ng alagad si guro. Habang nagsasalita siya, si Wu Jian ay magbibigay-pugay na may sinaunang kagandahang asal. Hinawakan siya ni Yang Yian at sinabing, huwag kang lumuhad sa lahat ng oras sa hinaharap. Ang mga tuhod ng isang tao ay gawa sa ginto, kaya huwag lumuhad kung wala kang ginto. Ang paggalang sa mga guro at paggalang sa paraan ay hindi mahalaga sa sitwasyon, hanggat nasa puso mo ang iniisip. Oo, alam ko. Nagsalita si Wu Jian ng walang tawa o galit, ngunit may malamig na ekspresyon. Ganyan na siya simula nung unang araw ko siyang makilala. Bukod sa puno ng kayabangan, malamig din siya. Naisip ni Yang Yian na ito ay nauugnay sa kanyang karanasan sa pagkabata. Kung tutuusin, ulila na siya at inampun siya ng isang daos na madre mula pagkabata. Wala siyang mga magulang, kaya normal lang na ma-withdraw siya. Sa tatlong disipulo, ang pinakamatandang disipulong si Du Guhui ay mayabang at isang chatterbox. Ang taong ito ay matalino, mabilis mag-react, at mahilig mag-isip ng baluktot kapag gumagawa ng mga bagay, ngunit napakatalino niya. Bagaman, ang pangalawang disipulong si Wang Zhongren ay tahimik din, hindi siya kasing purol ni Wu Jian. Si Wang Zhongren ay talagang isang malambot na tao na may isang malakas na karakter, ngunit siya ay isang prangka na tao, walang pusong may pukana, at napakatapat. Sa normal na mga pangyayari, kapag kasama niya si Du Guhui, kaya niyang tiisin si Du Guhui na magalit sa kanya. Ngunit ang mga kahihinat na ng galit sa kanya ay magiging napakaseryoso. Si Wang Zhongren ay may aura na kinatatakutan ng mga multo at Diyos kapag nagalit ang isang tapat na tao. Hindi siya madaling magalit, ngunit sa sandaling lumaban siya ng husto, minsan ay hindi nang ahas si Du Guhui na galitin siya. Anyway, patuloy pa rin siya sa pag-provoke sa kanya.
Palagi niyang inuutusan si Wang Zongren sa pangalan ng panganay na kapatid, at ngayon ay may isa pang Wu Jian. Para naman kay Wu Jian, ang ikatlong apprentice, bagamat kakakilala pa lang ni Yang Yian sa kanya, may nakikita siya tungkol sa kanya. Siya ay may pamana ng Sword Demon, at mayroon siyang talento na hindi bababa kay Dugo Hui. Dalawa silang may espada at patalim, ang isa ay mabuti at ang isa ay masama, na parabang ito ay isang kapalaran. Ang tatlong apprentice ay may tatlong magkakaibang personalidad, ngunit nakakatuwa rin na magkasama, bawat isa ay may kanya-kanyang pakinabang at disadvantages. Ang katawan ni Wu Jian ay puno ng masasamang espiritu, at mayroong isang marahas na espiritu sa kanyang katawan. Natuklasan ito ni Yang Yian sa sinaunang komperensya ng martial arts. Naisip niyang maghanap ng paraan para mapaalis ang marahas na espiritu sa kanyang katawan bago siya hayaang magsanay ng Taoismo at espada, na magiging malaking pakinabang sa kanyang pagsasanay sa hinaharap. Tulad ng para sa cultivation method ng Wu Jian, nakahanap din si Yang Yiu ng sword method mula sa inheritance. Ayon sa master, ito ay ang paraan ng espada ng isang hari ng demonyo sa mundo ng demonyo, na napakalakas. Siyempre, ito ay isang paraan lamang ng espada. Kinailangan pa niyang magsanay ng Yuntian Shenjing sa mga tuntunin ng pamamaraan. Ang malademonyong katangian ng pamamaraan ng espada ay maaaring balansehin ng pamamaraang Yuntian Shenjing. Ngunit ang unang bagay ay upang maalis ang puot sa Wu Jian. Kung paano aalisin ang kanyang puot, naisip ni Yang Yiu na ukit ang Heart Sutra. Walang mas makapagpapatalas ng isip kaysa sa pagukit. Nang makita ng matanda si Yang Yiu na bumalik, puno siya ng mga reklamo. Tatlong salita, magdala ng alak. Hindi nakaimik si Yang Yiu sa matanda. Ang isang bote ng unggoy na alak sa isang araw, kasama ang ilang ordinaryong masarap na alak, ay hindi sapat. Ngunit hindi niya magawang pukawin ang matandang lalaki, at kinailangan niyang ngumiti at sabihin, Grand Elder, hintayin mo akong bigyan ka ng monkey wine. Bilasan mo, mamamatay na ako sa kasakiman. Walang tiyag ang iwinagayway ng matandang lalaki ng alak ang kanyang kamay. Kumaibot ang mga sulok ng bibig ni Yang Yiu, at sinabi niya kina Dugo Hui at Wu Jian, sumunod kayong dalawa sa akin sa itaas. Pagdating sa kanyang silid sa ikatlong palapag, pumasok si Yang Yiu, iwinagayway ang kanyang kamay at kumuha ng isang bote ng alak ng unggoy, syempre nang hindi ito nakikita ng kanyang dalawang disipulo. Naroon pa rin sa silid ang isang malaking piraso ng kulay dugong jadeite at isang kutsilyong inukit. Tiningnan ni Yang Yiu ang kanyang dalawang disipulo at sinabi, kayong dalawa ay may magagandang talento, ngunit pareho kayong may mga problema sa inyong paglilinang. Hui, masyado kang mapusok sa iyong paglilinang, na hindi makabubuti para sa iyong paglilinang sa hinaharap. May marahas na aura si Wu Jian, at totoo rin. Dapat mong alisin ang pagiging mapusok at puot sa iyo upang makapagsanay ng mas mahusay, kung hindi, magkakaroon ng panganib na maliga. Bagamat ang talento ni Zongren ay hindi kasing husay ng sa iyo, mayroon siyang down-to-earth na estado ng pag-iisip at kayang magsanay ng buong puso. Maaaring mas malayo pa siya sa inyong dalawa sa hinaharap, kaya hindi na niya kailangang patalasin ang kanyang pag-iisip. Ituturo ko sa iyo ang isang inukit na sutra ng puso, na siyang pinakamahusay na paraan upang maalis ang pagiging mapusok at puot sa bawat isa sa iyo. Isusulat ko ito para sa iyo mamaya at pag-aralan itong mabuti. Ito ang alak ng Hauhur. Ibigay mo muna ito sa matanda at sabihin mo sa kanya na ito na ang huling bote para matipid niya itong inumin. Pagkatapos nito, iniabot ni Yang Yiu ang alak ng unggoy kay Dugo Hui. Kinuha ni Dugo Hui ang bote ng alak na may mapait na tingin sa kanyang mukha. Hiniling sa kanya ng master na mag-ukit, isang maselang trabaho, na hindi naiiba sa paghiling sa kanya na magberda. Ito ay pagpapahirap para kay Dugo Hui, na may aktibong personalidad. Siya, sabi ng may mapait na mukha, Guru, mayroon ka bang ibang paraan? Medyo may alam ako sa pag-ukit, na pagbuberda sa bato. Ako, nasa hustong gulang na, ay. Bago pa man siya matapos magsalita, narinig niyang bumantong hininga ang master. Sa pagtingin sa kanyang mukha, yumiit si Dugo Hui sa kanyang leeg at hindi nang ahas gumawa ng ingay. Mabilis siyang tumakbo palabas ng kwarto dala ang bote ng alak. Bumalik ka sa akin kapag naghatid ka na ng alak. Kung maglakas loob kang tumakas, babaliin ko ang iyong mga paa. Binalaan ni Yang Yiu si Dugo Hui mula sa likuran. Kilalang kilala niya ang batang ito. Kung hindi niya ito binalaan, tatakas siya kaagad pagkalabas niya. Si Dugo Hui, na lumabas ng pinto, ay talagang iniisip na tumakas mamaya. Nang marinig ang babala mula sa kanyang Panginoong Yang Yiu, muntik na siyang matamba at bamulong, babalik ako sa lalong madaling panahon. Pagkaalis ni Dugo Hui, nakahanap si Yang Yiu ng panulat at papel at nagsimulang isulat ang Carving Heart Sutra ng tahimik. Ang inukit na sutra ng puso sa kanyang isipan ay puno ng mga tala at kaisipan, na may 10,000 mga salita. Matagal bago ito matapos. Binalak ni Yang Yiu na isulat ang mga pangunahing punto ngayon, at pagkatapos ay magdagdag ng isang larawan, upang silang dalawa ay makapagsimulang mag-ukit.
Pagkatapos lumipat ng Yunmen, makakahanap siya ng oras para tapusin ang pagsusulat ng buong inukit na sutra ng puso. Napabuntong hininga siya sa kanyang puso, sayang naman at walang mga blanko na Jade Sleep. Kung mayroong mga blanko na Jade Sleep, ang mga nilalamang ito ay maaaring direktang itago sa mga Jade Sleep na may lakas ng pag-iisip, at hindi na kailangang isulat ang mga ito sa pamamagitan ng kamay. Nako, kailangan pa nating itayo ng mabilis ang pundasyon. Kapag naabot natin ang yugto ng pagbuo ng pundasyon, maaari nating direktang ihatid ang espiritual na kamalayan sa kanilang mga isipan. Ngayon ang espiritual na kamalayan sa chi refining stage ay mahirap pa ring maunawaan. Kung hindi tayo mag-iingat, guguluhin natin ang kaluluwa ng apprentice. Pagdating ng panahon, magiging gulay na siya at huli na ang lahat para umiyak. Palihim na nag-iisip, habang mabilis na sumusulat, sinabi niya kay Wu Jian, sobra kang sama ng loob. Hindi kita maituturo sa mga kasanayan ng ating sekta sa ngayon. Magsanay ka muna sa pag-ukit. Kapag nawala ang sama ng loob, ituturo ko sa iyo ang mga kasanayan sa pagsasanay. Alam mo naman na iba ang pagsasanay ng ating sekta sa sinaunang mandirigma, di ba? Susunod ang disipulo sa mga kaayusan ng guro. Tungkol sa mga bagay ng sekta, narinig ko ang ilang bagay mula kay Lu Protector noong araw na iyon. Magalang na sagot ni Wu Jian. Ang Lu Protector na binanggit niya ay si Lu Zuoxi at ang mga kapatid na babae ng pamilya Lu. Si Yang Yian ay lubos na nasisiyahan sa saloobin ni Wu Jian, ngunit siya ay nagsalita ng masyadong malamig at hindi ngumingiti, na medyo hindi sanay sa kanya. Kung wala kang naiintindihan, maaari kang magtanong sa iyong nakatatandang kapatid na si Du Guhui, o maaari kang magtanong sa ibang tao. Una, dapat mong maunawaan ang mga pagkakaiba sa pagitan ng aming mga magsasaka ng Yunmen at mga sinaunang mandirigma. Kung narito ako, maaari mo akong tanungin anumang oras. May martial arts foundation ka. Kung lilipat ka sa cultivating technique sa cultivation, naniniwala ako na maaabutan mo ang senior mong kapatid sa lalong madaling panahon. Talagang nagmamalasakit si Yang Yian kay Wu Jian. Alam na siya ay isang ulila mula pagkabata at karaniwang walang balita sa kanyang mga magulang tulad ng kanyang sarili, binigyan niya ito ng higit na atensyon. Alam ng alagad, salamat guro. Tumango si Wu Jian, na may bakas ng lamang sa kanyang mga mata. Naririnig niya na si Master Yang Yian ay nagmamalasakit sa kanya. Isang kasinungalingan ang sabihing hindi siya naantig, ngunit hindi siya magaling sa pagpapahayag nito sa mga salita. Huwag kang magpigil sa hinaharap. Wala akong masyadong requirements. Basta magsanay ka ng mabuti at igalang ang kapwa mo disipulo, sabihin mo lang sa akin kung may kailangan ka. Oo, salamat Master. Maikling sagot pa rin ni Wu Jian. Nakikita ni Yang Yian na si Wu Jian ay hindi mahusay sa pagpapahayag ng kanyang sarili sa mga salita, ngunit ang kanyang mga mata ay malinaw at siya ay lubos na nasisiyahan sa kanyang puso. Ipinakita nito na nakikinig siya sa kanyang sinabi at nakikilala ang tama at mali, na napakahusay. Sa oras na ito, bumalik si Du Guhui at nag-aatubili na pumasok, pagkatapos ay nag-atubiling magsalita. Ngumuso si Yang Yiu at sinabing, may sasabihin ka, pero hindi mo masabi. Ikaw bata, huwag mong subukang maging matalino sa harap ng iyong guro sa hinaharap, Kabanata 340 tinawag ni Hunan si Zialu para magmensahe. Sa isang mensahe, gumamit si Yang Yian ng ibang paraan para disiplinahin si Du Guhui. Alam niyang magiging magulo ang lalaking ito kung hindi siya paparusahan ng 3 araw. Kailangang parusahan siya sa lahat ng oras, kung hindi, balang araw ay magkakaroon siya ng gulo. Tiyak na ang karakter ni Du Guhui ang magdurusa kapag nasangkot siya sa gulo, kaya mas mabuting parusahan siya sa lalong madaling panahon. Bukod dito, naramdaman ni Yang Yian na makikita niya ang kanyang Panginoon na si Yun Changxi para sampain siya, at pagkatapos ay ilipat ang sisi kay Du Guhui. Ang ganitong uri ng pagsasanay upang makahanap ng balanse ay napaka-refresh. Higit sa lahat, nalaman ni Yang Yian na si Du Guhui ay may katulad na personalidad sa kanya, at sa kabaligtaran, mahal na mahal niya ang pinakamatandang disipulong ito. Ang pagmumura kay Du Guhui ay hindi nagalit sa batang ito, at sina Wu Jian at Wang Zhongren ay may ganap na magkaibang personalidad mula kay Du Guhui, kaya hindi siya madaling isumpa ni Yang Yian. Sa usapin ng personalidad, mas gusto niya talaga ang panganay na disipulo, at mas nakaramdam siya ng simpatiya sa ikatlong disipulong si Wu Jian, at nagkaroon sila ng magkatulad na karanasan sa buhay. Para sa pangalawang disipulong si Wang Zhongren, sa mga mata ni Yang Yian, siya ang pinakamatatag. Sa hinaharap, ang ilang mahahalagang bagay ng Yunmen ay maaaring ipagkatiwala sa kanya, at siya ang pinaka-maaasahan. Dahil isinumpa ni Yang Yian ng walang pag-aalinlangan, tumawa si Du Guhui at sinabing, Guro, sinabi ng elder na paglingkuran ko siya. Kung hindi, maaari mong hayaan ang pangalawang disipulo na mag-aral ng pag-ukit. Itinaas ni Yang Yian ang kanyang ulo at pinaikit ang kanyang mga mata at tinitigan si Du Guhui na may ngiti, na nagsasabing, sinabi ba iyon ng matanda? O sinabi mo yan? Sabihin mo ulit.
Nang makita ni Dugu Hui si Master Yang Yian na nakangiti, hindi niya alam kung bakit nanlamig ang buong katawan niya, at hindi niya maiwasang manginig. Nilunok niya ang kanyang laway at nauuto, Oo, Elder. Nang sabihin niya ito, nakita niya ang pagkinang sa mga mata ng kanyang amo, at nagmamadaling binago ang kanyang mga salita para sabihin ang totoo. Ngunit huli na para baguhin ang kanyang mga salita. Sinabi lang niya, ako iyon. Bago pa siya matapos magsalita ay nakaramdam siya ng kislap sa harap ng kanyang mga mata, at ang kanyang katawan ay lumipad pabalik at tumama sa pader, at siya ay napasigaw. Pagtingala, nakita niya ang figure ni Master Yang Yian na nakaupo lang sa upuan, at alam niyang kagagaling lang ng Master. Sinabi ko na sa iyo na huwag ka nang maglaro sa harap ko, pero hindi ka pa rin nakikinig. Naglakas loob ka pa rin gamitin ang Great Elder para i-pressure ako. Nakalimutan mo na ba na niloko ko ang dakilang Elder ng Yunmen, ang matandang si Jixian, para bigyan ako ng kamay? Hindi, binuhat ko siya. Tanong ko lang, maglalakas loob ka na naman bang maglaro? Kung hindi ka nasiyahan, maaari kitang ituro sa iyo ng isang bagay na masaya, tulad ng paghahati ng mga litid at pag-dislocate ng mga buto. Madali itong matutunan, at magagawa mo ito gamit ang iyong tunay na lakas. Ano sa tingin mo? Nakangiti pa rin si Yang Yiyo at kinausap si Dugu Hui. Ngunit tinakpan ni Dugu Hui ang kanyang dibdib at ngumisi, na may hitsura ng takot, guro, hindi na ako mangangahas na gawin iyon muli. Matuto ka lang magukit, at huwag mag-aral ng hating litid at pagka-dislocate ng buto. Malamig na sumangot si Yang Yiyo at nagpatuloy sa pagsusulat ng nakayuko. Sa oras na ito, tumingin si Dugu Hui kay Wu Jian at Bang Ulong, third junior brother, huwag mong sabihin sa second junior brother tungkol sa katotohanan na ako ay binugbog ni Master. Hindi interesado, si Wu Jian ay napakatipid sa mga salita. Nagsisi si Dugu, huwag mong sabihin ang pinakamahusay, maglakas loob na sabihin, huwag sisihin ang nakatatandang kapatid, maaari kitang ayusin. Hindi niya nakalimutang ipakita ang pagkakakilanlan ng kanyang kapatid sa oras na ito, gayon paman. Napakahusay niya. Mataimtim na binyantaan si Wu Jian, ang tatlong nakababatang kapatid, huwag sabihin, kung hindi, nawala ang kanyang mukha. Ibinaba ni Yang Yian ang kanyang ulo at nagsulat ng mga bagay, ngunit hindi niya maiwasang marinig ang sinabi ni Wu Jian kay Wu Jian. Hindi ako matalo, si Dugu noon. Halos mabulunan. Ni Wu Jian. Natalo siya kay Wu Jian noong nakaraang pagkakataon, at itinuring niya bilang kahihiyan. Ngayon ang mga salita ni Wu Jian ay tulad ng pagpupunas ng asin sa kanyang mga sugat. Sa sobrang galit niya ay nangangati ang kanyang mga ngipin at sinabing, alam mo ba na ako, ang nakatatandang kapatid, ay sumuko sa iyo sa sinaunang martial arts conference noong nakaraang taon. Kung hindi ka kumbinsido, pumunta sa Lishan upang makipagkumpetensya muli sa hating gabi ngayong gabi. Maglakas loob ka ba? Okay, malamig na naglabas ng dalawang salita si Wu Jian, na may fighting spirit sa kanyang mga mata. Ang kanyang kayabangan ay hindi mas mababa sa Dugu Hui. Paano siya matatakot sa kanya? Nagtagpo silang dalawa, isang mabuti at isang masama. Ito ay isang deal. Sa pagkakataong ito ay tiyak na tatapusin ko ang malalaking ngipin mo sa harapan. Mabangis na sabi ni Dugu Hui. Noong nakaraan, siya ay talagang masyadong mayabang at minamaliit ang kalaban. Matapos turuan ng leksyon ng kanyang amo, napagtanto din niya ang sarili niyang mga problema sa kanyang puso. Bilang karagdagan, bumalik siya para sa Myra. Ang pakikipaglaban ngayon kay Wu Jian ay upang mahanap ang isang pakiramdam ng pagkakaroon at itatag ang kanyang awtoridad bilang senior brother. Narinig ni Yang Yiyo ang pagtatalo ng dalawang disipulo at iniling ang kanyang ulo sa kanyang puso. Natutuwa siyang makita ang gayong pribadong pagpapalitan. Ang pakikipaglaban sa isa't isa ay din mapagkumpetensya at mas nakapagpapasigla sa masigasig na pagsasanay. Kung narinig niya ito, magkukunwari siyang hindi niya narinig at wala siyang pakialam. Pagkaraan ng ilang minuto, sa wakas ay natapos na ni Yang Yian ang pagsulat ng mga pangunahing punto ng pag-ukit ng Heart Sutra, at gumuhit ng larawan para sa kanilang dalawa na sanggunian. Ito ang pangunahing kaalaman sa pag-uukit. Kunin mo at basahin mo. Pagkatapos basahin ito ng mabuti, simulan ang pag-ukit. Bibigyan ko ang bawat isa sa inyo ng 3 piraso ng hilaw na materyales. Hindi bababa sa 1 piraso ay dapat na matagumpay. Isumite ang natapos na produkto para tanggapin bukas. Habang nagsasalita, kumuha si Yang Yian ng 6 na piraso ng 3-inch jade mula sa pangunahing jade at hiniling sa bawat isa sa kanila na mag-ukit ng 3 piraso. Simple lang talaga ang picture, 1 dahon lang. Siyempre, ito ay isang pangunahing palamuti sa pag-ukit, at walang porma sayon dito. Hindi pa kayang ukitin ng 2 ang porma sayon. Ang pag-ukit mismo ng Heart Sutra ay may nagtatanggol na porma sayon, ngunit hindi ito isinulat ni Yang Yian, dahil ang pag-ukit ng porma sayon ay nangangailangan ng hindi bababa sa pag-aaral ng mga pangunahing kaalaman sa pagbuo. Magagawa lamang ito pagkatapos kumilos si Yunmen at turuan sila ng paraan ng pagbuo, at pagkatapos ay maaari silang mag-ukit ng isang kumpletong gawaing pag-ukit.
Sa ngayon, maaari lamang silang magukit ng mga hugis. Si Du Guowei at Wu Jian ay pumili ng isang ukit, kinuha ang jade, at umalis sa silid ni Yang Yian. Si Yang Yian mismo ay walang karanasan sa pagtuturo sa mga apprentice, kaya binigyan na lang niya sila ng pangkalahatang direksyon at hinayaan silang maglaro ng malaya, at nagtanong sa kanila kapag may mga problema sila. Pagkaalis ng dalawang apprentice, kinuha ni Yang Yian ang ukit na kutsilyo at naghanda sa pag-ukit ng jade para kay Sister Mei. Dahil nangako siya kay Sister Mei at sa transvestite, gagawin niya ito. Napagkasunduan itong ibigay sa kanya kinabukasan. Sa totoo lang, naging maayos na ito ngayon. Mas mabuting ukit ngayon. Hindi ito magtatagal. Siyempre, ang sekretong silid ay pangunahing inookupahan nina Lu Zuoxi at Daoist Fang. Gusto man niyang pumunta sa secret room para sa retreat at practice, walang lugar. Mula sa puntong ito, mas determinado si Yang Yio na ilipat si Yunmen. Masyadong maliit ang lugar dito. Partikular niyang hiniling kay Chen Qibian na magtayo ng isang lihim na silid para sa pagsasanay sa kanyang bayan. Ang pattern na pinili para kay Sister Mei ay isang iskultura na mukhang peony. 4 na pulgada ang laki nito matapos ukit buong araw, na sapat na para mailigtas niya ang mukha. Siyempre, mayroon ding defensive formation dito. Sa pag-ukit, na-scrap ito ni Yang Yio ng isang beses dahil masyadong komplikado ang pattern dito at hindi sinasadyang na-scrap. Anyway, doon. Isang gabi lang, kaya hindi siya nagmamadali. Dahan-dahan niya itong kinulit. Inabot siya ng 2 oras bago ito tuluyang natapos. Pagkatapos nito, pinangalanan itong peony necklace. Nang makitang maaga pa, nagsimula na lamang si Yang Yio sa pag-ukit para sa iba. Pagkatapos magbigay ng mga regalo kay Lin Huan, kailangan niyang magbigay ng mga regalo sa iba. Sina Zhao Nan, Ning Ke, Yuan Jinfeng, Ouyang Yuqing, Du Guoqing ay may mga regalo. Pagkatapos ay nagbigay siya ng mga regalo sa kanyang kapatid na si Yang Shanshan, sa kanyang lola, Qiu Yun, Lu Zuoxi, at maging sa mga kapatid na babae na si Wu Mokyo. Lahat ay may bahagi. Anyway, sapat na ang isang malaking piraso ng jade. Ayon sa mga katangian ng personalidad ng bawat tao, gumugol si Yang Yian ng ilang oras sa pag-ukit ng mga Reg Along Jade para sa kanila. Pagkaraan ng isang gabi, hindi lamang matagumpay na naukit ni Yang Yian ang mga regalo para sa lahat, kundi inukit din ang lahat ng natitirang materyales sa jade sa mga natapos na produkto. May formation defense sa bawat gawa. Masasabing ang mga obrang inukit niya ngayon ay higit pa sa halaga ng mismong jade. Ang nag-iisang defensive formation ay hindi mabibili ng pera. Ginamit ni Yang Yian ang kanyang pinakadakilang pag-unawa sa pagbuo at tunay na chi upang magukit. Dahil ang tunay na chi ay hindi sapat sa dulo, kinain niya ang lahat ng mga table tasks sa kanyang katawan, ngunit sa wakas ay natapos ang lahat ng mga ukit. Sa oras na ito, maliwanag na sa labas. Tumayo at iniunat ang kanyang mga kalamnan, nakatingin sa isang malaking bahagi ng mga ukit, ngumisi si Yang Yian at nakaramdam ng katuparan. Ang gabing ito ng pag-uukit ay nagpatala sa kanyang isipan at nagdala rin sa kanya ng maraming pakinabang. Gumawa siya ng isang malaking hakbang pasulong sa kanyang kaharian at malabo na nararamdaman ang pinto sa panahon ng pagtatayo ng pundasyon. Siya. Nagkaroon din ng mas malalim na pag-unawa sa paraan ng pag-ukit at paraan ng pagbuo. Ang bawat piraso ng jade ay parang buhay at espiritual. Naniniwala si Yang Yio na maraming babae ang magugustuhan ito. Matapos iwagayway ang kamay para iligpit ang jade, naghanda na siyang bumaba para mag-almusal. Sa oras na ito, handa na ang almusal ni Qiu Yun. Sa sandaling ito, tumunog ang kanyang telepono. Kinuha niya ito at nakitang si Wunan iyon mula sa Shenlongtan. 5 o 6 na araw na ang nakalipas mula nang bumalik siya mula sa Shenlongtan. Isang beses niyang tinawagan si Wunan, ngunit hindi natuloy ang tawag. Hindi niya inaasahan na tatawag siya ngayon. Naisip ni Yang Yio na ang mga pangunahing pamilya at Kunlun at Qingcheng na mga espiritual na gamot ay dapat tipunin at ipadala sa Shenlongtan. Noong binayaran ng major forces ang deposito para sa kanya para pinuhin ang Peiyuan Pill, si Shenlongtan ang naggarantiya nito. Napagkasunduan na ang mga espiritual na gamot ay ipapadala sa Shenlongtan kapag sila ay natipon. Aabisuhan ni Shenlongtan si Yang Yio na ipadala ang mga espiritual na gamot upang simulan ang pagpino ng tableta. Matapos makonekta ang tawag, ngumiti si Yang Yian at sinabing, Master Wu, nakuha mo na ba ang lahat ng espiritual na gamot mula sa mga pangunahing pamilya? Sir, ang galing mong manghula. Totoo na ang mga espiritual na gamot mula sa mga pangunahing pamilya sa Kunlun at Qingcheng ay naihatid na sa Shenlongtan. Magpapadala ako ng isang tao upang ihatid sila sa sinaunang kabisera para sa iyo, Ginoo. Mabagal na sabi ni Wunan. Narinig ni Yang Yian na tila nanlumos si Wunan, at hindi niya maiwasang magtanong, Master Wu, may problema ba? Pagkatapos ng mahabang panahon na tumahimik si Wunan sa kabilang dulo ng telepono, sinabi niya sa mahinang boses, Sir, ang kapangyarihan ng guhua sa Jiu Shou ay inalis na ni Shenlongtan. Ito ay utos ng aking Master of the Pond.
Bilang karagdagan, hiniling sa akin ng aking Master of the Pond na magdala ng mensahe sa iyo bago umalis, na nagsasabi na huwag kang magpabiye sa iyong paglilinang at maabot ang likas sa lalong madaling panahon. Nang marinig ni Yang Yian ang sinabi ni Wunan, bumilis ang tibok ng kanyang puso. Ang Master ng Pond na binanggit niya ay natural na si Xia Lu, ngunit hiniling ni Xia Lu kay Wunan na magpadala ng mensahe sa kanya ng walang dahilan. Hindi niya ito sinabi sa kanyang sarili, at binanggit na hindi siya dapat magpakalma sa kanyang paglilinang at maabot ang likas sa lalong madaling panahon. Ito ay dapat na isang bagay na mali. Sa pag-iisip kay Xia Lu, tinanong ni Yang Yiu si Wunan sa malalim na boses, may nangyari ba sa iyong Pond Master? Sabihin mo sa akin dali. End of this chapter.